Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1351. Levi, hindi mo ba sinabi na delikado ang rutang ito? Nalampasan namin ito ng ligtas. Nasaan ang panganib? Pinipilit mo pa bang makinig kami sa iyo? Nababaliw ka na ba? Sinaway ni Phoenix at ng iba pa ang lalaki. Nagtawanan ang Wolf Squad at mahigit 10 tago na gwardya. Tinanggap niya ba tayong tanga? Ang mga ruta sa unahan ay nasa loob ng aming kontrol. Walang panganib. Sinubukan mo lang bang ipaalam ang presensya mo? Wala kang naiambag sa misyong ito. So, sa tingin mo pa ba na ang iyong mungkahi ay magagamit? Tanong ni Drakon at ng iba pa. Tumanggaw si Levi. Oo, naniniwala ako na may problema sa rutang ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagmungkahi ako ng pagbabago ng ruta noong nakaraan. I can't believe how delusional he is. Itapon na lang natin siya rito, at hayaan siyang magmaneho pabalik sa lungsod. Malapit nang sumabog si Drakon sa kumukulong galit. Oo, pangalawa ko yan. Iyon din ang iniisip ng iba. Talagang hinahamon ni Levi ang kanilang paghatol. Kalimutan mo na, hanggat natapos namin ang aming misyon. Hindi na kailangang mag-away sa maliliit na bagay. Oo, ang layunin ng aming misyon ay upang makita ang gamot na ligtas na naihatid, Lennox resonated sa iba pang neutral na boses. Ang iba ay sumunod sa kanyang payo. Okay, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Ligtas na kami sa sandaling marating namin ang Oakland City at isaalang-alang ang aming misyon na natapos pagkatapos naming ibigay ang gamot sa mga Dragonites. Nagpatuloy ang Wolf Squad at mga tago na gwardya. Nasa hangganan sila ng Oakland City, at lahat ay mukhang maliwanag na may mga ngiti. Ipinagpalagay nila na walang mananakit sa kanila sa Oakland City. Pagkatapos ng lahat, ang Oakland City ay isang restricted area. Hindi mapabulaanan ni Levi ang ideya. Noong siya ang Diyos ng Digmaan, saan man sa Erodia ay pinaghihigpitang lugar para sa mga nagsisikap na magdulot ng kaguluhan. Hindi na kailangang sabihin, ang Oakland City, na siyang puso ng Erodia, ay nasa ilalim ng pinakamaraming proteksyon. Dahil walang umatake sa kanila sa mahabang paglalakbay nila, natural lang na ipagpalagay na ang natitirang paglalakbay nila mismo sa Oakland City ay magpapatuloy din ng maayos. Gayunpaman, sa katunayan, mali sila. Whoosh, whoosh. Sa sandaling iyon, ang hangin ay umuungol na may mga kaluskos. Bang, bang, bang. Pagkatapos, dumarating ang mga makakapal na puno mula sa lahat ng direksyon, na humampas sa mga jeep ng malakas na kalabog, halos matambos sila. Thud, thud, thud. Ilang tagong gwardya ang nahulog matapos pagbabarilin sa lupa. Ang Wolf Squad, na nasa paligid lamang, ay nagtamo ng ilang antas ng pinsala. Biglang huminto ang mga sasakyang humaharurot sa daan. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata, na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay ay naubos mula sa mga mukha ni Drakon, Panthera, Lennox, at Phoenix. Lahat sila ay namutla na parang nyebe sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. May nanakit ba sa atin? Tama si Levi, ngunit nasa Oakland City kami, ang restricted area. Hinahampas nila tayo sa tanghali, hindi kukulangin. Hindi nila piniling magwelga sa gabi nang bumuhos ang ulan sa amin at sa halip ay pinili nilang magwelga sa tanghali, sa Oakland City mismo. Hindi na kailangang sabihin, ito ay wala sa inaasahan ng lahat, isang posibilidad na hindi nila kailanman naisip. Kahit na ang mga Dragonites ay hindi inaasahan ang kabangisan. Kung naisip nila ang walang kabuluhang pag-atake, nagpadala sila ng mga tao upang salubungin sila sa mismong pasukan. Ang blind spot ay inakala ng lahat na ligtas ang Oakland City. Walang sino man ang umasa na sino man ang maglalakas loob na kumilos sa loob ng Oakland City. Gayunpaman, may mga tao na may sapat na katapangan na humampas malapit sa mga hangganan ng Oakland City sa sikat ng araw. Ang 4 na miyembro ng Phoenix Squad ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na mga tingin kay Levi. Tama ang sinabi ng lalaki. Binalaan niya kami noon pa man. Kung sinunod natin ang kanyang payo, hindi na sana makakilos ang ating mga kaaway laban sa atin.
Magagawa sana namin ang misyon ng walang aberya, at walang nasawi. Kailangan nilang aminin na si Levi ay nasa ibang antas. Paano niya nahulaan na may panganib na darating sa atin? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1352. Ang apat na squad ay labis na nagsisi sa kanilang desisyon na baliwalain ang babala ni Levi. Nahuli sila ng pag-atake ng mga kaaway, at nagtamo sila ng matinding pinsala. Ang Wolf Squad at ang mga tago na gwardya ay nagtamo ng pinakamaraming pinsala. Noon lamang naunawaan ng lahat kung bakit si Levi ay ipinadala dito ng mga Dragonites. Sa kabila ng pisikal na kawalan ng kakayahan ni Levi, ang kanyang isip ay matalas pa rin gaya ng dati. Siya ay walang kulang sa isang napakatalino na strategist ng militar. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Phoenix at ng iba pa ang kanilang mga mukha na nag-aapoy sa kahihiyan. Ilang segundo lang nilang pinahiya si Levi, para lang maranasan ang katotohanan ng kanyang mga hula. Gayunpaman, ang panghihinayang ay isang walang kwentang emosyon sa harap ng labanan. Protektahan ang kargamento, hindi tayo mawawala. Sumugod sina Drakon at Panthera para labanan ang mga kalaban. Kamusta ang mga sugat? Tanong ni Drakon. Apat na lalaki sa Wolf Squad ang dumanas ng banayad na pinsala, at ang mga tago na gwardya ay nawalan ng 4 sa 12 lalaki. Sugatan din ang iba pang 8 gwardya, sagot ni Salem. Panthera, Lennox, at Phoenix, panoorin ang kargamento. Haharapin ko ang mga kalaban. Utos ni Drakon. Di nagtagal, pinangunahan niya ang nalalabi sa Wolf Squad at ang mga lihim na gwardya upang magpatrolya sa kanilang paligid. Isang banayad na hamog ang bumaba sa kagubatan, na nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam. Sino ang nangahas na looban tayo sa Oakland City? Magpakita ka, dumagundong si Drakon. Isang kaluskos, at agad na sumiklab ang labanan. Lumabas mula sa magkabilang panig ang mga lalaking nakasuot ng maskara, pinupuno si Drakon at ang mga squad. Kumilos sila ng kasing bilis ng kidlat, maliksi, at lubos na nakamamatay. Matapos ang isang round ng bakbakan, patay na lahat ang mga tago na gwardya. Ang 4 na lalaki sa Wolf Squad ay maswerte upang mapanatili ang kanilang buhay. Ang kanilang mga kaaway sa wakas ay nagkatawang tao sa harap nila, na naglalabas ng mga nakamamatay na vibes. Gayunpaman, ang tunay na panganib ay nagmula sa mga lalaking namumuno sa mga nakamaskara na kababaihang ito. Sila ay humakbang pasulong nang ang kanilang mga alipors ay nag-alis ng daan para sa kanilang pasukan. Nang humakbang ang 4 na lalaki, hinihingal si Drakon at ang iba pa. Ikaw kasi, nanginginig na bulalas ni Phoenix. Napangiti ang 4 na matanda. Ha, hindi ko inaasahan na may makakakilala sa atin pagkatapos ng mga taon na ito. Brett Fender, ang mass murderer, traidor ng Great Family of Eastford. Stan Langston, ang evil genius na nagtaksil sa dakilang pamilya ng Westford. Ikaw ang kilalang venomous lord, Michael Pfister ng Great Family of Southford. At ikaw, Horatio Zed, ang sword tyrant na pinatalsik mula sa Great Family of Northford. Sa takot ay binigkas ni Phoenix ang kanilang mga pangalan. Bilang intelligence unit ng Dragonites, natural na alam ng Phoenix Squad ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang 4 na lalaking nauna sa kanila ay may mga kilalang kilala. Ang bawat isa sa kanila ay mas malupit kaysa sa huli at nakagawa ng kanilang makatarungang bahagi ng maruruming gawa. Sa madaling salita, sila ay mga demonyo na nagtanim ng takot sa lahat ng nag-cross sa kanilang mga landas. Binaliwala nila ang kasunduan ng 4 na mahusay na pamilya at pinasok nila ang buhay ng mga karaniwang tao, nagdulot ng kalituhan at nagdudulot ng pinsala sa maraming inosenteng tao sa Erudia. Ang 4 ay pinaghahanap na mga kriminal sa Erudia at binansagan nilang mga taksil ng kanilang sariling mga pamilya. Gayunpaman, hindi pa sila naaresto dahil sa kanilang pambihirang lakas at kakayahan. Ang mga pagsisikap na makuha ang mga ito ay sa halip ay nakakonsumo ng maraming mapagkukunan. Sa kabila nito, pinilit ng mga Dragonites na magtago ang 4 sa loob ng maraming taon. Ang kanilang muling pagpapakita sa sandaling iyon, gayunpaman, ay ganap na hindi inaasahan. Pinabulaanan nito ang isang mas nakakatakot na paghahayag tungkol sa kakayahan ng kanilang kaaway na ipatawag ang 4 na matatandang ito mula sa pagtatago.
Pagkatapos ng lahat, sila ay nakalusot sa hawak ng mga Dragonite sa loob ng maraming taon. Sila ay mabubulok ng mahabang panahon sa isang maximum security na bilangguan kung mahuli. Gayunpaman, narito sila, kumikilos ayon sa utos ng iba. Sino ang maaaring magkaroon ng ganito kalaking ugol sa kanila? Hindi kami ang kapareha nila. Madili lang natin sila. Ang ilan sa inyo ay nagde-delay ng kanilang advance, at ang iba ay dapat manatili sa kargamento. Maghihintay na lang tayo para dumating ang mga reinforcement. Si Drakon at ang iba ay nawalan ng gana sa pakikipaglaban nang makilala nila ang mga matatanda. Ang tanging diskarte ay ang pagkaantala. Napangiti naman ng masama si Mikael sa utos nito. Ibigay ang mga gamit sa amin, at ipinapangako namin na palayain ka ng buhay. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1353. Nagtawanan ang tatlong kasama ni Mikael at idinagdag, "Don't think of pulling any tricks up your sleeves." Ang paglaban ay walang saysay. Madali namin kayong mapatay bago dumating ang inyong mga reinforcement. Maging mabuting bata at ibigay sa amin ang mga paninda. Hindi kami para sa dugo. Inaasahan nila na ito ay isang madaling labanan. Sa ibabaw ng aking bangkay. Sinusubukang nakawin ang aming kargamento. Nagbibiro ka siguro. Napangisi si Drakon. Umiling-iling si Panthera. Tama. Kung gusto mong kunin ang aming kargamento, kailangan mong dumaan sa amin. Ang 16 na lalaki sa 4 na pangkat ay inihanda ang kanilang sarili para sa isang labanan hanggang sa kamatayan kahit na napagtanto na sila ay hindi katugma sa kanilang mga kaaway. Huli na nang dumating ang mga reinforcement. Baka wala na ang kargada nila noon. Ito ay isang sandali ng matinding panganib. Reklamo ni Lennox, dapat nakinig tayo sa babala ni Levi. Wala sa mga ito ang mangyayari kung binago natin ang ating ruta. Tama ang hula niya, ngunit paanong ang hula niya ay walang iba kundi puro swerte. Ungol ni Phoenix. Kung ganoon ka-confident si Levi, dapat ay pinilit niya tayong magpalat ng ruta. Nagrelent siya sa desisyon namin sa huli. Hindi rin siya sigurado. Kasalanan ni Levi ang lahat kung bakit kami nagkaroon ng malaking pinsala. Dumami ang mga reklamo sa sandaling iyon. Ang magandang payo ni Levi ay nagpinta ngayon sa kanya bilang salarin sa kanilang gulo. Tama ka, iyon ay walang iba kundi isang pabaya na komento. At saka, nasaan siya kapag mas kailangan natin siya? Hindi siya makakagawa sa wheelchair na iyon. Siya ay walang iba kundi isang pasanin. Makinig ka. Walang sino man ang pinapayagang magprotekta kay Levi mamaya. Gusto ko lahat ng mata sa kargamento. Utos ni Drakon. Bueno, papunta ka sa iyong libingan. Sisingilan. Pinangunahan ng 4 na Diablo ang kanilang mga nakamaskarang kampan sa labanan. Sumakay din si Drakon at ang kanyang mga tauhan, na nagsagupaan sa isang matinding labanan. Masakit na kitang-kita ang pagkakaiba sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pagitan ng dalawang partido. Kahit na sila ay leeg at leeg sa mga nakamaskara na mandirigma, ang banta ng 4 na Diablo ay bumabalot sa kanilang mga ulo. Ang kaaway ay naglagay ng isang malakas na labanan, na pinipigilan si Drakon at ang kanyang mga tauhan mula sa pagtakas. Sa madaling salita, ang kamatayan ay hindi maiiwasan para sa panig ni Drakon. Habang tumitindi ang kanilang labanan, ang 4 na lalaki sa Wolf Squad ang unang bumaba, na sinundan ng 3 lalaki sa Dragon Squad. Ang Tiger at Phoenix Squads ay bumagsak kalaunan. Sina Drakon, Panthera, Lennox, at Phoenix ang tanging may hawak ng kuta, kahit na silang 4 ay nagtamo ng matinding pinsala. Ibigay sa amin ang kargamento. Bakit ka pa lumalaban kung talo ka na? Nagbabantang lumapit sa kanila sina Brett at Horatio. Hindi kailanman. Hindi namin ito isusuko kahit na nawasak. Sigaw ni Drakon. I-activate ang mekanismo ng pagsira sa sarili nito. Hindi natin hahayaang mahulog ito sa kamay ng ating mga kaaway. Kinuha ni Lennox at Phoenix ang portfolio bilang paghahanda upang simulan ang pagsira sa sarili nito. Zap! Isang nakatagong sandata ang tumama mula sa kung saan sa kanilang mga palso. Arg! Mga hiyawan ng paghihirap mula sa karamihan. Nahulog ang briefcase mula sa mga kamay ni Lennox at Phoenix. Ngunit sayang, naubos na ni Drakon at ng iba pa ang kanilang lakas. Madali silang napasuko sa kabila ng kanilang pagtatangka na pigilan si Mikael sa pagkuha ng briefcase.
Nakahandusay sa lupa, ang mga nakaligtas na miyembro ng squad ay hindi man lang makapag-ipon ng lakas para bumangon. Nakatingin lang sila habang dali-daling dinampot ni Mikael ang briefcase. Masyado kaming mabilis na natalo, at hindi kami nakabili ng sapat na oras para dumating ang mga reinforcement. Si Draken at ang kanyang mga tauhan ay lubos na nanlumo habang pinagmamasdan nila ang paatras na likuran ng 4 na Diablo. Ang kanilang misyon ay nabigo ng husto. Nakuha namin ang mga paninda. Tara na, humihingi ka ba ng pahintulot ko bago kunin ang mga paninda? Isang boses ang lumabas mula sa loob ng sasakyan. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1354. Aalis na sana ang 4 na Diablo at ang kanilang mga nakamaskara na kampan nang may isang boses na pumutok sa gubat. Ha? Sino nandyan? Naguguluhan si Mikael. Tumigil sila sa paglalakad at lumingon sa direksyon ng sasakyan. Sumiksik ang pagkasuklam at galit sa mga mata ng mga walang kakayahan na miyembro ng squad. Bakit ka nagkakagulo ngayon? May death wish ka ba o ano? Aalis na ang mga kalaban natin. Nais mo bang gawing bayani ng digmaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iyong buhay? Gago asterisk as. Tama ka. Galit na mamulong si Draken at ang kanyang mga tauhan. May biglang bumukas ng pinto ng kotse, at tumambad sa wheelchair-bound si Levi. Nagulat si Mikael. Kay ikaw. Nakita kanina. Ikaw si Levi Garrison, ang Diyos ng Digmaan. Bulalas ni Horatio. Ngumiti lang si Levi. Eksakto sa inaasahan ko. Nagawa kong matuntan ang mga pinakakasumpa-sumpa na kriminal ni Erudia. Bakit hindi natin siya napansin kanina? So ano? Pipigilan mo kami? Ngumisi si Brett. Hindi. I'll just kill you all, kalmadong deklara ni Levi. Aagawin ko pareho ang gene therapy na gamot at ang kanilang buhay. Paf! Nagtawanan ang 4 na Diablo at ang kanilang mga kampan. Siya ay delusional. Paano tayo papatayin ng baldado na butas na ito? Sa kanyang panaginip, ang 4 na Diablo ay hindi kailanman natakot kay Levi, kahit na sa kanyang tuktok bilang ang Diyos ng Digmaan, lalo pa sa kanyang kasalukuyang estado. Siya ay nagmamakaawa para sa kanyang kamatayan. Tanga asterisk S. Anong pabigat? Nag-aapoy sa galit si Draken at ang kanyang mga tauhan. Nanlumo na sila sa pagkabigo sa misyon at pagkawala ng kargamento. Ang tila hanggal na mga aksyon ni Levi ay nagpasiklab lamang ng kanilang galit. Napangisi si Stan. Ikaw ay baldado, paano mo kami papatayin? Sinong nagsabi sa'yong baldado ako? Nakangiting tumango si Levi sa kanila. Natigilan ang lahat sa gulat sa kanyang sinabi. Gumapang ang pagdududa sa mga ekspresyon ng 4 na Diablo at ng kanilang mga kampan. Si Draken at ang kanyang mga tauhan naman ay nagtinginan sa isa't isa na parang hindi makapaniwala. Totoo kaya ito? Kay ikaw. Bago natapos ng Venomous Lord ang kanyang pangungusap, tumayo na si Levi at bumaba ng sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay mukhang masyadong matatag para sa isang taong di umano'y may kapansanan. Hingal ng pagtataka ang Bamalot sa karamihan. Ang kanyang panlilin lang ay hindi inaasahan bilang ito ay nakakabaliw. Wala namang naging mali sa mga paa ni Levi kung tutuusin. It was all a setup. Naisip ni Draken at ng iba pa na malapit nang lumabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga bungo. Malakas at malinaw na ngayon ang layunin ng mga Dragonites sa pagpapadala kay Levi. Ang mga Dragonites ay hindi mga hanggal, at hindi sila kailanman nagpadala ng isang taong may pisikal na hamon sa ganoong mahalagang tungkulin. Ilang taon nang gumaling si Levi. Sa pagkakataong iyon, ang 4 na Diablo ay mukhang naguguluhan. Isang magkatulad na kaisipan ang sumagi sa kanilang isipan. Maraming kasamaan ang inalis kamakailan, kahit na sinabi ng aming mga source na ito ay ginawa ng nakaraang Crown King. Kaya si Levi Garrison ay nasa tip-top na kalusugan. Pinaglaruan mo kaming lahat para tanga. Nanunuya ang makamandag na Panginoon. Paano pa kita maaakit sa iyong mga pinagtataguan? Ang bastos na sagot ni Levi. Ang 4 na Diablo ay tila hindi nababagabag sa kabila ng pagiging outmaneuver ni Levi. Walang halaga sa amin ang paggaling mo. Kahit nasa taas mo, hindi mo kami matatakot. Hindi kami natatakot sa iyo. Panahon lang ang pagpatay sa iyo. Ang 4 na Diablo ay may lubos na tiwala sa kakayahan nila at ng kanilang mga kampan sa pakikipaglaban.
Ang kanilang kawalan ng takot ay kumalat sa takot sa pamamagitan ni Drakon at ng kanyang mga tauhan. Nawala na ang kanilang munting tanglaw ng pag-asa. Kahit nakabawi si Levi, hindi siya kalaban sa Four Devils. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1355. Hindi matalinong maliitin ang apat na dyablo, kahit na si Levi ay nasa kanyang kalakasan. Hindi sila maililista bilang most wanted na mga kriminal sa Erudia kung hindi. Malaki rin ang banta ng kanilang hukbo ng mga nakamaskarang kampan. Parang isang imposibleng matchup. Ang pagkamatay ni Levi ay isa lamang na unang conclusion. Walang naramdaman si Drakon at ang kanyang mga tauhan kundi kawalan ng pag-asa sa sitwasyon. Kasabay nito, sinisisi nila ang kanilang sarili sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Inihayag ni Levi, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, maaari kang lumuhad at isuko ang portfolio. Kung hindi, papatayin kita at ako mismo ang kukuha ng portfolio. Pumili ka. Kung ako sa iyo, pipiliin ko ang isa. Ang kanyang mga salita ay dumating bilang isang nakakagulat, dahil siya ang halatang underdog sa laban na ito. Ang kanyang kapangahasan sa pagpili ng kanyang mga kaaway sa kanilang kapalaran ay nagmukha siyang baliw. Maging si Drakon at ang kanyang mga tauhan ay hindi maiwasang mapatulala sa inasal ni Levi. May maluwag bang tornilyo sa ulo niya o ano? Samantala, ang mga kaaway ni Levi ay nagalit. Hindi pa sila nakatagpo ng ganyang bastos na tanga. Ganyan kabastusan. How dare you provoke us? Halos lumabas ang singaw mula sa ulo ng apat na dyablo. Mga sir, bumibili siguro ng oras si Levi ha. Dapat nating supilan siya ng mabilis at umalis, maingat na tinig ng isa sa mga nakamaskarang kampan. Tama ka, bumibili siya ng oras para dumating ang mga reinforcement. Patayin mo siya, kailangan na nating umalis, utos ng makamandag na Panginoon. Sa loob lamang ng isang segundo, 20 o higit pang nakamaskarang mandirigma ang nakasuhan kay Levi. Lahat sila ay bihasa sa kanilang craft, umusbong mula sa nakaraang labanan na ganap na hindi nasaktan. Hindi matiis ni Drakon at ng kanyang mga tauhan na panoorin ang hindi pantay na laban. Kung may nangyari kay Levi, matatalo sila for good. O Diyos, hindi siya maaaring mamatay. Mawawala ang lahat kung mamatay siya. Kayong lahat ay patay na karne. Deklara ni Levi habang kumukuha ng espada. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang tumakbo sa gitna ng mga kaaway na parang kidlat. Kumislap ang liwanag sa mabilis na sumasayaw na espada ni Levi. Makalipas ang ilang segundo, si Levi ay nakasakay sa pulutong ng 20 lalaki at napunta sa harap ng apat na dyablo. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang mga underling na may maskara ay bumagsak sa isang pool ng dugo, bawat isa sa kanila ay may pinong biyak sa kanilang mga leeg. Ito. Ang apat na dyablo ay walang salita na nakatitig sa eksena, gayon din ang mga nakaligtas na miyembro ng mga squad. Paano niya napatay ang 20 lalaki sa isang kisap mata? Ang apat na squad ay nakipag-away sa mga underling na ito kanina, at ito ay isang patas na laban kung hindi para sa Four Devils na sumali sa labanan. Ibig sabihin kaya niyang patayin ang mga miyembro ng aming mga squad sa isang iglap din. Nakakakilabot iyan. Tinawag namin siyang burden kanina when we're the real burdens and crap. Ang aming misyon ay tiyak na mabibigo kung wala si Levi. Maaari tayong umasa muli. Hindi nakakagulat na tinawag ka nilang Diyos ng Digmaan. Mayroon kang ilang mga galaw, bata. Ngunit wala iyon kumpara sa aming karanasan. Paano mo planong harapin kami ngayon? Ang bawat isa sa apat na dyablo ay isang master sa kanyang sariling karapatan. Katumbas sila ng pakikipaglaban sa apat na demon blades ng sabay-sabay. Nakapatay na ako ng isang demon blade dati, at kaya kong pumatay ng apat ng sabay-sabay. Dalhin ito sa. Alisin mo ang Diyos ng Digmaan. Dapat nating kunin ang portfolio at mabilis na makatakas, babala ng Sword Tyrant. Patayin siya. Ang apat na dyablo ay gumawa ng kanilang hakbang. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1356. Itinaas ng Sword Tyrant ang isang broadsword na tumitimbang ng halos kalahating libong libra at ibinaba iyon sa kotseng sinasakyan ni Levi kanina. Ginamit din ng mass murderer ang kanyang mga kamay na bakal. Sa pagitan nilang dalawa, ang kotse ay naging gusot na gulo ng bakal.
Ang Venomous Lord at ang Evil Genius ay hindi tumama sa round na ito. Kasabay nito, tumayo si Levi at nakipagsagupaan sa mga bakal na kamao ni Brett. Basag. Ang lakas ay nagpadala ng panginginig sa mga braso ni Brett at sa kanyang buong katawan. Arg! Sa sumunod na sandali, pinalipad si Brett, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang lakas mula sa suntok ni Levi ay nagpawi sa kanyang kaloob-looban at halos napadpad siya sa lupa sa isang walang buhay na bantan. Pagkatapos noon, agad na inihampas ng Sword Tyrant ang kanyang broadsword kay Levi, na hamarang sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang hubad na mga braso. Klang! Ang broadsword ay pinalihis ng ganoon. Ang karamihan ay nagpipigil ng hininga sa lubos na nakakakilabot na eksena. Impenetrable ba siya? Ano ang nasa kanyang buto? Paano ito posible sa tao? Paanong ang isang matalas at mabigat na espada ay hindi mag-iiwan ng pinsala sa kanya? Maging si Horatio mismo ay natigilan. Ang kanyang broadsword ay huwad mula sa pinakamalakas na metal, at hindi maisip na napigilan ni Levi ang pag-ataking iyon. Tulad ng gusto ni Horatio na hamampas muli, napagtanto niya na hindi niya may angat ang kanyang malawak na espada. May napakabigat na bigat sa kanyang malawak na espada, na lumabas na mga hubad na kamao ni Levi. Basag. Sa isang suntok, naputol ni Levi ang broadsword sa kalahati. What the F***? Si Drakon at ang kanyang mga tauhan ay nababaliw na. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kinuha ni Levi ang kalahati ng sirang broadsword at inihagis ito sa ulo ni Horatio, na walang awang tinapos ang kanyang buhay. Nang makita iyon, nataranta ang Venomous Lord at ang Evil Genius. Sira tayo. Hindi tayo ang kaparehan niya. Kinuha ng Venomous Lord ang portfolio at tinakbo ito. Samantala, ang Evil Genius ay naghagis ng isang kasangkapan sa direksyon ni Levi upang pabagalin siya. Sumabog ang mga gamit nang bumagsak ito sa lupa, na nilamon ng apoy ang lugar. Sa kanilang pagmamadali sa pagtakas, ni hindi pinansin ang kinaroroonan ni Levi. Gayunpaman, ang susunod na pagkakataon na nakita nila si Levi ay nang ang huli ay nakatayo sa harap nila. Hindi mo ako maaaring saktan ng iyong mga kagamitan sa ganoong bilis. Sampal. Sinampal ni Levi ang Evil Genius at pinalipad siya. Ang makamandag na Panginoon ay nagsimula ng ulo, ngunit mas mabilis si Levi at sinipa siya sa lupa. Ang Venomous Lord ay maaaring dalubhasa sa mga lason, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay karaniwan. Isang sipal ni Levi ang nagpapalay sa kanya. Hindi siya makagalaw kahit gusto niya. Kinuha ni Levi ang briefcase mula sa kanya bago pa niya magawa ang anumang bagay. Maaaring nakuha mo ang iyong mga kamay sa portfolio, ngunit tinakpan ko ang ibabaw nito ng lason. Ikaw ay patay na karne. Napamura ang makamandag na Panginoon. Napangiti si Levi. Oh, ito ba? Kumaway ang kanyang kamay, ipinakita niya ang invisible gloves na suot niya. Siya ay dumating handa. Bukod sa kanyang paghahanda, matagal nang naging immune si Levi sa iba't ibang mga lason pagkatapos ng kanyang pagpapahirap sa mga kamay ng Blood King Palace. Ang Venomous Lord at ang Evil Genius ay parehong natulala, gayon din si Drakon at ang kanyang mga tauhan. Hindi kailanman matagumpay na nakuha ng mga Dragonites ang 4 na Diablo, ngunit natalo sila ni Levi na parang wala lang. Gaano kalakas si Levi? Hindi ba siya nalasan at nasugatan? Bakit mas malakas pa siya kaysa dati? Ito ba ay isang pinsala o isang pagpapabuti? Pagkatapos ay kinaladkad ni Levi ang Venomous Lord at ang Evil Genius sa harap niya. Kanino ang utos mo? I'll spare your lives if you answer me, hiling ni Levi. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1357. Wala kaming sasabihin sa iyo. Si Erodia ay nakatali para sa pagkawasak. Mamamatay kayong lahat. Ngumiti ng masama ang Venomous Lord at ang Evil Genius habang palihim nilang ngumunguya ang nakal-alasong tableta na itinago nila sa kanilang bibig. Makalipas ang halos 1 minuto, nagsuka sila ng dugo, at ang kanilang mga mata ay umikot pabalik sa kanilang mga ulo. Ito ay isang pangit na kamatayan. Pinili nilang kitilin ang sarili nilang buhay sa halip na ilantad ang kanilang pinuno. Damn it! Binatukan ni Levi ang lupa sa pagkadismaya. Ang mga lason at gadget ay ang pinaka-hindi nahuhula ang kalaban. Kung itinakda nila ang kanilang mga isip sa kamatayan,
Ito ay halos imposible upang pigilan sila. Lumapit si Levi kay Drakon at sa mga nakaligtas na miyembro ng squad sa lupa. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkamangha at hindi makapaniwala. Agad namang humingi ng tawad si Drakon kay Levi. Nagkamali kami na tretuhin ka ng ganyan. Pero hindi mo ba maipakita ang iyong kamay kanina? Bakit ka pumatol pagkatapos nating masugatan? Nakatingin ang lahat kay Levi sa pag-aabang sa kanyang sagot. Bakit siya naghintay? Kung siya ay nanakit ng mas maaga, magkakaroon ng mas kaunting mga pinsala. Ngumisi si Levi. Binalaan ko kayo, ngunit walang nakikinig sa inyo. Sa nakikita mo bilang ikaw ay may sapat na gulang, dapat mong tiisin ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Ay, nauutol ang lahat. Kung sila ay nagbigay pansin sa kanyang payo at nagbago ng kanilang ruta, hindi sila makakasagabal sa mga Diablo at sa kanilang mga dalubhasang kampan. Buhay na sana ang mga tauhan nila. Tama si Levi, kasalanan nila ang lahat. Papasanin nila ang bigat ng sisi sa nalalabing buhay nila. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga reinforcement. Nakahinga ng maluwag ang mga Dragonites nang makita nilang ligtas ang portfolio sa mga kamay ni Levi. Salamat sa Diyos na inayos namin na sundan mo sila. Gayunpaman, umiling si Levi bilang pagbibitiw. Pero patay na silang lahat. Hindi ako nakakuha ng anumang mga pahiwatig mula sa kanila. Tagumpay pa rin ang misyon. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili. Gusto naming magbigay ng respeto sa Crown King. Dahil doon, lumuhad ang mga Dragonites sa harap ni Levi. Hari ng Korona, siya ang Crown King. She asterisk T. Ang mahiwagang Crown King ay si Levi Garrison. Napatulala si Drakon at ang kanyang mga tauhan. Ito ang pinakamaligaw na bagay na narinig nila. Si Levi Garrison at ang Crown King ay iisa at pareho. Hindi maisip. Ang mga Dragonites, gaya ng dati, ay hindi mga hanggal. Inayos nila na si Levi ang sumama sa halip na si Minka o si Windsor dahil si Levi ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Hindi siya isang pasanin o isang paylay. Siya ang nakakatakot na Crown King. Nakakabigla ang paghahayag. Labis na pinagsisihan ni Drakon at ng kanyang mga tauhan ang bawat panlalait na lumabas sa kanilang mga bibig kanina. Sa puntong iyon, kamatayan lamang ang maaaring katumbas na parusa. Hari ng Korona, nagkasala kami sa iyo. Hindi kami ng ahas humingi ng tawad sa iyo. Gusto naming magpasalamat sa iyo, Crown King. Kung wala ka, mabibigo ang aming misyon. Halos maluha-luha si Drakon at ang kanyang mga tauhan sa puntong iyon habang sila ay humihingi ng tawad kay Levi. Hindi pinapansin ang mga ito, nilapitan ni Levi ang mga underling na nakamaskara sa lupa. Ang mga reinforcements mula sa Dragonites ay sumunod sa kanyang pangunguna. Sila lang ang nangunguna natin sa ngayon. Walang mapupulot mula sa apat na Diablo. Kumaway ang kanyang braso, sinenyasan ni Levi ang ilang Dragonites na tanggalin ang mga maskara ng kanilang mga kaaway. Nang makita nila ang mga mukha sa ilalim ng mga maskara, lahat ay napabuntong hininga, kabilang si Levi. Ito, ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1358. Sa ilalim ng mga maskara ay may mga disfigure na mukha, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa susunod. Nasira ng mga peklat ang bawat isa sa kanilang mga mukha sa kakatuwa na mga pattern na hindi na sila makilala. Kahit na ang pinaka-advanced na mga teknolohiya sa pagkilala sa mukha ay hindi matukoy ang mga ito. Siguradong nagsuot sila ng mga maskara upang itago ang kanilang mga peklat, at ang mga peklat naman, ay humadlang sa sinuman na matuklasan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay magiging ligtas pa rin kahit pagkatapos mahuli o mapatay. Anong maingat na organisasyon? Huminga ng malalim si Levi. Nakakatakot. Ang kanyang damdamin ay ibinahagi ng iba. Ang organisasyong ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang naisip. Hindi nakapagtataka na wala silang naiwang bakas sa paglipas ng mga taon. Ang kanilang pagbabantay ay naging imposible para sa isang slip-up. Ang mga traidor na tulad ng Venomous Lord ay maaaring maging pasikat, ngunit mas gugustuhin nilang mamatay kaysa ilantad ang mga lihim ng kanilang organisasyon. Ang mga dulo ng kanilang paghuhusga ay kahanga-hanga. Gusto kong makuha ang aking mga kamay sa mga taong ito. Ang mga mata ni Levi ay kumikinang sa interes. Isa sa mga Dragonites ang nagpahayag ng kanyang pagkabahala.
Iyon ay hindi magiging isang madaling gawain. Ang 4 na dakilang pamilya at iba pang makapangyarihang paksayon ay nagkaroon ng kasunduan na umiwas sa buhay ng mga karaniwang tao, ngunit si Erudia pa rin. Dumanas ng maraming kalamidad sa ilalim ng organisasyong ito. Kung mayroon man, ang kanilang mga paggalaw ay naging mas maginhawa at madaling maitago. Napangiti si Levi. Kung ganoon, mas madalas silang mag-pop up. Mga pagkakataon iyon para masubaybayan natin sila. Tama ka. Hindi nakakagulat na ikaw ang Crown King. Bulalas ng iilan sa mga Dragonites. Huwag kang mabahala, hanggat nariyan pa sila, isinusumpa ko sa aking pangalan na hahabulin sila. Deklara ni Levi. Ang kanyang kahangahangang kilos ay nagdulot ng paggalang at kahihiyan mula kay Drakon at sa kanyang mga tauhan. Siya ay walang kulang sa isang pambansang bayani. Hindi nakakagulat na tinawag nila siyang Diyos ng Digmaan at ang Crown King. Gaano pa rin kahalaga ang gene therapy na gamot na ito? Biglang tanong ni Levi. Ang mga Dragonites ay naglunsad sa isang mahabang paliwanag. Ang gene therapy na gamot na ito ay ang pangunahing sangkap para sa isang revolusyonaryong elixir. Ito ay isang produkto ng modernong biotechnology at mga tradisyonal na remedyo ng Erudia, na ginawa gamit ang pinakamahusay at pinakabihirang mga sangkap. Hindi ako nagpapalaki, ngunit maaari nitong ibalik ang isa mula sa bingit ng kamatayan. Ito ay eksaktong binuo para magamit sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Nakangiti ito kay Levi. Revival, sabi mo. Ito ay malamang na mas malakas kaysa sa Windsor at Minko's elixir. Tama iyan. Well, medyo itinutulak ito ng revival. Ngunit ito ay isang garantisadong tagapagligtas sa mahahalagang sandali. Maaari rin itong pahabain ang buhay ng isang tao. Ang aming mga resulta ay nagpapahiwatig na ang mga pasyenteng may terminal ay maaaring mabuhay ng hindi bababa sa 3 taon pagkatapos ng pagkonsumo ng gamot na ito. Ang mga malulusog na individual ay makikita ang kanilang haba ng buhay ng 7 hanggang 8 taon. Ngayon ay naunawaan na ni Levi kung bakit ang mga tao ay sumisigaw tungkol sa gene therapy na gamot na ito. Ito ay literal na gamot sa muling pagkabuhay. Kapag nai-release na ito, ipapamahagi ito bilang reward sa mga nag-ambag ng malaki sa Erudia. Bilang Crown King, matatanggap mo rin ang gamot. You're more than deserving of it, ang muling pagtiyak ng mga Dragonites. Nang marinig iyon, ngumiti si Levi bilang tugon. Maaari kong ibigay ang gamot sa aking ina at pamilya. Ililigtas sila nito sa mga mapanganib na sitwasyon. Iyon ay isang pag-aalala sa aking dibdib. Samantala, sa isang manor sa kalapit na lungsod ng Fair Lake City, isang lalaki ang mahigpit na nagtanong, ano? Nabigo ang misyon. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1359. Ang lalaking nagsalita ay nakasuot ng Kuro Dragon Mask, na tinatakpan ng buo ang kanyang mga tampok. Ang kanyang galit ay, gayunpaman, ramdam. Imposible. Maaaring malakas ang mga Dragonites, ngunit hindi sila katugma sa 4 na Diablo. Paano sila mabibigo? Nataranta ang karamihan. Sinabi ng lalaking nakasuot ng Kuro Dragon Mask, nabalitaan ko na inayos nila ang Crown King na ay escort ang entourage. Ano? Ang Crown King. Ibibigay ko ito sa kanila. Hindi ko inasahan na ang mga Dragonites ang mag-escort ng Crown King sa kanilang mahalagang kargamento. Sila lang ang nakaisip ng ganoong plano. Napabuntong hininga si Kuro Dragon. Hindi ko rin inaasahan. Siguradong napakalakas niya kung matalo niya ang 4 na Diablo. Buti na lang at wala kaming iniwan na ebidensya. Sir, gustong malaman ni Prince William ng Zarain kung nakuha namin ang gamot. Sabihin mo sa kanya na nabigo tayo, madilim na sagot ni Kuro Dragon. Mabilis na dumating ang tugon ng royalty. Sinabi ni Prince William na makukuha natin ang gusto natin kung mapapahangan natin siya sa ibang paraan. Paano ang pagkamatay ng ilang tao? Tanong ni Kuro Dragon. Ha? WHO. Na-curious ang crowd. Ang taong kasing tanga lang ni Tenichi ang makakaisip na patayin si Levi Garrison. Ano ang punto? Siya ay walang iba kundi basura. Kailangan nating puntahan ang mga nasa aktibong serbisyo pa. Habulin natin sina Windsor at Minka at ibigay ang kanilang mga ulo kay Prince William. Pahahalagahan niya ang kilos, sigurado ako. Magandang ideya. Ang mungkahi ay mabilis na nakakuha ng traksayon sa karamihan. Ngumisi si Kuro Dragon. Sige,
Eto na ang mga order ko. Ang aming susunod na operasyon ay upang manghuli ng mga Diyos ng digmaan, at ang mga target ay sina Minka at Windsor. Si Levi, sa kabilang banda, ay bumalik sa Northampton ng mismong araw na iyon. Gayunpaman, hindi napansin ng mga bantay ni Minka ang kanyang pagbabalik. North, dalhin mo ako sa tirahan ng pamilya Lopez. Gusto kong bisitahin sina Evie at Zoe. Namiss sila ni Levi, at wala siyang pakialam sa restraining order ni Cora, kahit na nagmula ito sa Great Family of Westford. Hindi niya hahayaang itali siya ng sino man sa mundong ito. Mabilis na ipinadala ni North Skylord si Levi sa tirahan ng pamilya Lopez. Naglalaro si Forlivia malapit sa front door. Nang makita niya si Levi ay agad siyang yamakap sa kanya. Daddy, kinandang ni Levi ng buong pagmamahal ang kanyang anak. Namiss mo ba si Daddy? Oo, nagtanim ng munting halik si Forlivia sa pisngi ni Levi. Tuwang-tuwa siyang nagpatuloy, alam kong bibisitahin kami ni Daddy sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa bahay. Anong nangyayari? Ang unang dumating ay si Melanie Lopez. Nang makita si Levi, umungal si Melanie, Levi Garrison. How dare you magpakita dito? Ibaba si Evie sa sandaling ito. Hindi mo ba pinapansin ang restraining order ni Lola? Wala kang karapatang bisitahin si Evie o Zoe. Binigyan siya ni Levi ng malamig na balikat at nagpatuloy sa pagyakap sa kanyang anak. Kung hindi mo ibababa si Evie sa sandaling ito. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Melanie dahil sa galit, nagbabalak na kunin si Forlivia mula sa kanyang mga braso. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, inilagay ni North Skylord ang sarili sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang palso, pinipigilan ang kanyang pag-abante. Bitawan mo ako, hindi mo ba alam kung sino ako? Ang pamilya Lopez ay naging isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Herodia, mas malakas kaysa sa angkan ng Garrison sa Oakland City. Ang kayabangan ni Melanie ay lumaki sa hindi maisip na sukat bilang resulta. Itinuring niya si Herodia bilang kanyang personal na palaruan, at lahat ng iba ay nasa ilalim niya. Parang may pakialam ako, napangisi si North Skylord. Tanggalin mo ang kamay mo ngayon, o patay ka. Sigaw ni Melanie. Tinulak siya ng North Skylord palayo bilang tugon. Nang makabawi na siya, sumigaw si Melanie, narito na si Levi Garrison. At sinusubukan niyang kunin si Evie. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Kabanata 1360. Ang mga utos ni Melanie ay nagdulot ng kaguluhan sa tirahan ng pamilya Lopez. Isang pulutong ng mga tao ang nagmadaling lumabas, inaalalayan si Cora sa kanilang gitna. Ilang Ultimate Class at God Class Warriors mula sa Great Family of Westford ay tumabi kay Cora. Levi Garrison. Mayroon kang apdo na nagpapakita dito upang makilala si Evie. Wala ka bang respeto sa restraining order? Naghahanap ka ng gulo. Sina Henry at Fabian ay nagsalita tungkol sa kanilang paghamak kay Levi. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Maswerte siyang nandito si Enyo sa huling pagkakataon. Tingnan natin kung paano niya planong tumakas sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, pinalibutan ni Sean ang kanyang mga tauhan kay Levi at North Skylord para pigilan sila sa pagtakas. Ngumisi si Aaron at sinabing, balita ko bumalik ka para kay Zoe ngayong wala na si Enyo. Dagdag pa ni Caitlin, si Levi's always been shrewd. Dapat ay bumalik siya para makuha ang pabor ni Zoe dahil sa napakalaking kapangyarihan ng pamilya Lopez. Si Harry, sa kabilang banda, ay hinaplos ang kanyang balbas ng may pag-iisip at sinabing, tama ka. If we're comparing family backgrounds, Enyo's family is nothing compared to the Lopez family. Natural na sinusubukan ni Levi na magpakasaya sa kaluwalhatian ng aming pamilya. Gayunpaman, tila walang pakialam si Levi sa harap ng mga panlalait ng pamilya Lopez. Lahat ng atensyon niya ay nasa Forlivia. Hindi mo ba pinapansin ang mga salita ko? Hindi ko hahayaang makilala mo si Evie at ang kanyang ina hanggat hindi mo natutugunan ang aming mga pamantayan. Sigaw ni Cora. Pagbubuo ng sarili, tinanong niya, ano ang iyong kasalukuyang katayuan? Ako ang ama ni Evie at asawa ni Zoe. Huwag mo akong subukang magbiro. Tinatanong ko ang katayuan mo sa pagbisitang ito. Tumanggaw si Cora. Sumagot si Levi, ako ay isang mamamayan ng Herodia, at pumarito ako dala ang kanilang suporta.
Ako ay isang kinatawan ng Erudia. Ang kanyang kahulugan ay sapat na tapat. Bilang Crown King, kinatawan niya si Erudia at ang mga tao nito. Haha, ako ay isang mamamayan din ng Erudia, at isang kinatawan din. Putulin ka na lang. Anong talo? Ang opinyon ng pamilya Lopez sa kanya ay nahulog sa pangalawa. Kabastusan. How dare you tout your nonsense before me? Sinisiraan mo ba ang dakilang pamilya ng Westford? Galit na galit si Cora. Tulad ng isang away ay mukhang hindi maiwasan, Zoe burst out mula sa isa sa mga silid at sinira ang tensyon. Tumakbo siya papunta kay Levi at kinuha si Forlivia mula sa kanya. Zoe, sigaw ni Levi. Tumigil sandali si Zoe bago tumakbo papasok sa bahay kasama si Forlivia, hindi pinansin ang pakiusap ni Levi. Hindi niya napatawad si Levi sa nangyari kay Enyo noon. Ay, bulong ni Levi sa sarili sa pagkadismaya. Ang mingka na iyon ay walang iba kundi masamang balita. Naapektuhan niya ang mga plano ko at gumawa ng lamat sa relasyon namin ni Zoe. Ano sa lupa ang sinusubukan niyang makamit? Hanggang ngayon, hindi makaisip si Levi ng lohikal na paliwanag. Sa isang huling pananabik na sulyap, binitiwan ni Levi ang kanyang sarili sa katotohanang nakita man lang niya sina Forlivia at Zoe. North, tayo na. Naghanda si North Skylord na paalisin si Levi sa kanyang utos. Tumigil ka. Sa tingin mo ba maaari kang pumunta sa tirahan ng pamilya Lopez kung kailan mo gusto? Hindi mo iginalang ang restraining order ni Cora. Paano namin haharapin ang publiko kung binitawan ka namin ng walang kaukulang parusa? Ano ang iisipin ng mga tao sa Great Family of Westford? Angal ni Sean. Dahil doon, agad na hinarangan ng ilang mandirigma ang paglabas ni Levi. Maswerte ka at naprotektahan ka ni Enyo noong araw na iyon. Pinakawalan kita para sa kanya. Dahil wala siya rito, walang takasan. Sinaman ng tingin ni Cora si Levi. Magsisimula na ang isang paputok na labanan. Ang tagapagtanggol. Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1361. Napangiti si Levi. Wala akong balak tumakbo. Gayunpaman, binabalaan kita dahil lola ka ni Zoe. Huwag mo akong guluhin, dahil hindi mo kayang gawin iyon. Ang pamilya Lopez ay natigilan sa simula, ngunit sila ay naputol sa pagtawa. Baliw ba si Levi? Siya ang kapatid ng pinuno ng Great Family of Westford habang siya ay isang lumpo lamang na nakaupo sa isang wheelchair. Nabaliw na ba siya? Nagbago ang ekspresyon ni Cora. Sigurado ka ba dyan? Malamig na tanong niya. Ang tanga mo talaga Levi. Kahit na ikaw ang Diyos ng digmaan, maaari ka pa rin kunin ni Cora. Ngumisi naman yung iba. Hindi sila pinansin ni Levi at tumango kay Cora. Oo, ako nga. How about you show me the reason why I can't afford to mess with you? Inaasahan kong makita iyon dahil magiging masaya ako para kina Zoe at Evie. Tinitigan niya si Levi. Kung hindi mo kaya, hindi lang kita parurusahan, hindi mo na sila makikita kahit kailan. Biglang napalitan ng galit ang tono ni Cora. Nag-isip sandali si Levi at sumagot, sa loob ng 3 buwan, pupunta ako at sasanduan sina Evie at Zoe. Tapos, papaaminin kitang talo. Nangako siya sa mga Dragonites na kakaladkarin niya ang kadiliman sa loob ng Erudia sa loob ng 3 buwan. Kaya, dahil magiging lubhang mapanganib ang mga bagay sa susunod na 3 buwan, talagang mas ligtas para kay Zoe at Forlivia na manatili sa tabi ni Cora. Protektahan sila ng Great Family of Westford, kasama ang sarili niyang mga tauhan. Hindi sila maaaring maging mas ligtas sa ilalim ng 2 layer ng proteksyon. Kailangan kong maging matyaga para sa kinabukasan at sa akin ni Erudia. Aalisin ko ang sinuman o anumang bagay na nagbabanta sa kapayapaan ng Erudia sa loob ng 3 buwan. Aalisin ko ang lahat ng ugat ng kasamaang mahahanap ko. Walang dahilan para tanggihan niya ang plano ko, at tiyak na paprotektahan niya sila. Napaisip si Levi bago siya pinagdudahan ng iba. Nagsisinungaling ka, sinusubukan mo lang tumakbo. Kusa kang nagtakda ng deadline kaya palayain ka na namin ngayon. Mangarap ka. Huwag mong isipin ang pagtakas ngayon. Inakala ng pamilya Lopez na sinusubukan niyang gumamit ng dahilan para umalis. Na-curious si Cora. Oh, sa tingin mo magagawa mong maging God of War muli pagkatapos ng 3 buwan. Kung magagawa ko iyon, magkakaroon ako ng karapatang makipag-usap sa Great Family of Westford.
Confident na sabi ni Levi. Mula sa pananaw ng apat na mahusay na pamilya, sila ay nasa parehong antas ng Diyos ng digmaan, marahil mas mataas pa. Maaari silang maging magalang, ngunit hindi sila gagawa ng anuman sa panganib na makompromiso ang kanilang reputasyon at dignidad. Napangiti si Levi. Hindi. Ipapaalam ko sa lahat na nandito na ang apat na mahusay na pamilya ay lapidin sa ilalim ng aking paa sa loob ng 3 buwan. Pagsisisihan ninyong lahat na ginulo ninyo ako. Ang mga tao ay umuungal sa kawalan ng kasiyahan. Ngumisi si Cora. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik 3 buwan. Ngayon umalis ka na. Pagkatapos ay itinulak ni North Skylord si Levi palabas. Paano mo siya pakakawalan, Lola? Gumagawa lang siya ng dahilan para umalis. Oo, gumagawa siya ng walang laman na mga pangako sa tuwing nararamdaman niya ito sa nakaraan. Ito ay isang dahilan lamang. Lahat ay tumututol sa pag-alis ni Levi. Ano? Ibig mong sabihin niloloko ako? Bulalas ni Cora. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Kabanata 1362. Hulihin mo siya, sigaw ni Sean. Hindi natin kaya, kung gagawin natin, magkakaaway tayo ni Enyo. Wag na, kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na magsinungaling sa akin, hindi na niya makikita ang kanyang asawa at anak kailanman. Angal ni Cora. Nang italaga ni Levi ang The Calamity upang protektahan si Zoe at ang iba pa, nagsimula siyang gumawa ng mga plano. Guro, maraming eksperto mula sa Great Family of Frostford ang nagbabantay sa amin. Ang dahilan kung bakit hindi sila umaatake ay dahil natatakot sila sa Grewal Army, sabi ng North Skylord. Ngumisi si Levi. Mukhang ito ang tamang tawag kay Minka para bigyan ako ng proteksyon. Nakatulong ito sa akin na takutin ang maraming tao na umatras. May iba pang kaina-hinalang aktibidad. Tanong ni Levi. Wala pa sa ngayon. Itinago nilang mabuti ang kanilang mga landas. Wala kaming mahanap na lead sa kanila. Napailing si West Skylord. Ginamit ni Levi ang lahat ng resources na maaari niyang pakilyusin bilang Crown King para hanapin sila. It's just a matter of time. Kahit na walang sino man ang may lakas ng loob na salakayin si Erudia sa ngayon, maraming panganib na nakatago sa loob. Ngayon na ang mga pangunahing nakatagong puwersa ay nakalaya na, sila ay nagiging mas matapang. Sa katunayan, sila ay naging walang kabuluhan na nagsisimula silang magdulot ng gulo sa Oakland City. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang susunod na gagawin? Sabihin sa lahat na bigyang pansin. Naniniwala akong gagawa sila ng malalaking hakbang sa lalong madaling panahon. May naramdaman si Levi na maaaring mangyari. Roger, sa kasamaang palad, nakita ang hula ni Levi. Sa kasalukuyang sandali, sa tuwing gustong malaman ni Windsor ang kasalukuyang kalagayan ni Levi, tatanungin niya si Minka. Iminungkahi ni Minka na magkita silang dalawa sa halip na mag-usap sa pamamagitan ng telepono, dahil naniniwala siyang mas madaling pag-usapan ang mga bagay ng harapan. Kung tutuusin, pareho nilang gustong makarecover si Levi sa lalong madaling panahon. Ang kanilang mga layunin ay pareho. Nagpasya silang dalawa na magkita sa Northampton. Ang lokasyon ni Windsor at Minka ay nakumpirma na. Magkikita sila sa Paradise Villa bukas. Maghanda upang gumawa ng isang hakbang. Dapat tayong magtagumpay. Ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan na mayroon tayo upang aisil ang Northampton. Hindi ako naniniwala na may iligtas ng Crown King ang dalawang iyon mula sa libu-libong milya ang layo. Sa pagkakataong ito, ipapaalam natin kay Erudia ang kapangyarihan ng The Avengers. Inakala ng lahat na ang Crown King ay nasa Hilaga. Iyon ang sinabi sa kanila ng kanilang intel. Kaya naman, walang aasahan na sila ay gagawa ng hakbang sa oras. Ito ay iba sa gene therapy drug operation. Sa oras na iyon, handa na ang mga Dragonites, kaya naman nagpakita sila kasama ang Crown King. Ang mga bagay ay naiiba para sa kanilang susunod na operasyon. Kung tutuusin, walang mag-aasam ng pagtatangkang pagpatay kay Azure at Enyo ng sabay. Maging si Levi ay hindi mahuhulaan na sila ay baliw na sapat upang i-pull off ang pagbitay sa Azure at Enyo ni Erudia. Sa loob ng isang gabi, dumagsa ang mga ekspertong mamamatay tao sa Northampton. Ang nakakatakot na bahagi ay ang lugar ay nakalak ng tahimik. Walang makakapasok.
Malinaw na napakalakas ng The Avengers at maraming mapagkukunan. Naglagay din sila ng isang grupo ng mga bitag sa loob ng Paradise Villa. Hinihintay na lang nilang dumating sina Windsor at Minka. Kinabukasan, ang dalawa sa kanila ay dumating sa Northampton. Habang unti-unting gumagaling si Levi, nagpa siya ang dalawa na magkita para pag-usapan ang diskarte. Si Minka ang unang dumating sa Paradise Villa. Tapos, si Windsor. Parehong hindi napansin na may mali. Handa, si Enyo at Azure ay mamamatay ngayon. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1363. Sina Windsor at Minka ay ganap na nakalimot sa katotohanan na sila ay nahulog sa isang bitag. Ipinakita nito kung gaano nakakatakot ang The Avengers. Maging silang dalawa ay walang madetect. Pareho silang alerto sa kanilang paligid, ngunit hindi nila inaasahan na may sapat na baliw na papatayin silang dalawa sa parehong oras sa kanilang kerahan. Bantayan ang mga pinto, utos ni Minka at Windsor. Ang Azure trio ni Windsor at ang 4 na babaeng hari ng digmaan ni Minka ay nagbantay sa pinto. Ang estado ng pinsala ni Levi ay medyo mahirap. Pagkatapos ay nagsimulang talakayin ng dalawa kung paano mapapagaling si Levi sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap ang kanilang mga amo, nag-uusap din ang mga nagbabantay sa mga pinto. Hindi ko maintindihan. Natalo na si Levi sa amo, pero gusto pa rin niyang ipaglaban. Hindi ko rin maintindihan. Dahil lang ba talaga sa sinabi ni Enyo na naniniwala siya kay Levi? Ngumiti ang mga babae. Hindi rin namin naiintindihan noong una. Pagkatapos naming maghukay sa sarili namin, maaaring dahil sa nararamdaman. Feelings. Nagbago ang ekspresyon ng Azure Trio pagkatapos nilang mag-isip ng kung ano. Dahil ba gusto ni Windsor si Minka, at gusto ni Minka si Levi? Sandali lang, may hindi tama sa pakiramdam. Naramdaman ni Bolgan na may sira. Anong mali? Tanong ng iba. Hindi mo ba naiisip na ang lugar na ito ay masyadong tahimik? Masyadong kainahinala ang atmosphere dito. Matamang pinagmamasdan ni Bolgan ang paligid. Tama ka. Napakaraming tao dito. Saan sila nagpunta lahat? Hindi ko mapapansin kung hindi mo babanggitin. Mag-ingat kayong lahat. Nagmamadaling pumasok si Zar sa silid at ipinaalam kina Windsor at Minka ang sitwasyon. Ano? Natigilan ang dalawa. Tapos, ngumiti si Windsor. Masyado kayong nag-aalala. Ito ang Northampton. Walang panganib dito. At saka, sino ang maaaring makapinsala sa atin? Ako ang Diyos ng Digmaan. Ang sino mang nakakaalam ng aking pangalan ay malalaman na hindi nila ako maaaring takutin. Buong kumpiyansa sa isip ni Windsor. I guess totoo iyon. At saka, anong uri ng panganib ang maaaring makapinsala sa atin? Napangiti si Minka. Sa kanilang opinyon, ang kanilang pag-iral ay hindi naiiba sa isang Diyos. Not to mention, they were on their turf, kaya walang makakasira sa kanila. Bang! Sa sandaling matapos siya, ang buong gusali ay tinamaan ng isang nakakatakot na pagsabog at agad na gumuho. Mabilis na nakatakas ang 3 sa gusali bago sila inilibing sa ilalim ng mga guho. Binalik ni na Windsor at Minka ang gumuhong gusali na may mapupulang mukha. Usok at alikabok ang umuusok sa mga guho sa kanilang harapan. Alerto! Alerto! Sigaw nila. Walang sino man ang umasa ng ganitong panganib na nakatago sa Paradise Villa. Pagkatapos, nakarinig sila ng sigawan at maraming yabag. Ang buong villa ay mabilis na napalibutan ng walang katotohanan na dami ng nakamaskara na mga salarin na naglalayong kumitil ng buhay ni na Windsor at Minka. Sina Windsor, Minka, at ang iba pa ay tumingin sa mga napakahusay na asasin na may gulat. Talaga bang may mga taong nagtangkang pumatay sa amin? Imposible yan. Ito ay kabalbalan. Hindi ba nila alam kung sino tayo? Umungol si Windsor, sino kayong mga tao? Anong gusto mo? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ngumisi ang kalaban nila, Windsor and Minka. Pareho kayong mamamatay dito ngayon. Patayin sila. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1364. Ano? Patayin kami. Nawala ba kayong lahat? Hindi maintindihan ni na Windsor at Minka kung bakit may gustong sumubok at patayin sila. May death wish ka ba? Siyempre, lahat ito ay salamat kay Levi at sa kanyang kamakailang mga aktibidad.
Ito ay isang lihim na utos na walang nakakaalam, kasama sila. Ang pinuno ng The Avengers, ang Golden Mask, ay nagutos, patayin si Windsor at Minka ngayon. Pagkatapos ay sinugod sila ng mga salarin, umaasang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Sa tingin mo ba, sino man sa inyo ang makakapatay sa akin ng ganoon kadali? Ang pagkapanalo sa labanan sa North Skylord ay naging kumpiyansa kay Windsor. Mag-uusap pa tayo pagkatapos nilang patayin. Singilin. Ungol ni Minka. With that, nagsimulang mag-away silang siyam. Sa sandaling ginawa nila, gayunpaman, sila ay nabigla. Malakas talaga sila. Ang bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang mandirigma, at napakarami sa kanila. Akala ni Windsor ay kaya niyang patayin silang lahat, ngunit agad siyang napaatras ng dalawang amo. Mas malala si Minka dahil mas mahina siya kay Windsor. Ang pitong iba ay nagpupumilit na manatiling buhay, dahil ang bawat isa sa kanila ay madaling mapabagsak ng isang kalaban lamang. Sa sandaling iyon, may daan-daang mga kalaban na kasing lakas niyan. Lahat sila ay ultimate class warrior. Namumutla na si Windsor at pinagpawisan ng bala. Hindi siya makapaniwalang lahat ng kalaban doon ay kabilang sa ultimate class. Ito ay imposible. Sino ang may sapat na kapangyarihan para tipunin silang lahat dito? Hindi pa nito binibilang ang mga manlalaban na maaaring magkampo sa labas ng villa. Sa sandaling iyon, hindi dapat ipagmalaki ang pagiging nasa God class. Napakaraming effort ang ginawa para lang patayin silang dalawa. Inilabas ni Windsor ang lahat ng mga diskarte sa pakikipaglaban ng Great Family of Frostford na alam niya sa pinakamataas na potensyal nito na itulak pabalik ang mga asasin. Baka lumaban ng husto si Minka, pero kumapit pa rin siya. Gayunpaman, si Zara at ang iba pa ay binugbog hanggang sa matapos ang walang katapusang pag-atake. Hindi nagtagal, natalo na sila sa laban. Bilisan mo pa. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong huminga. Hinimok ni Golden Mask. Ang pag-atake ng Avengers ay lalong tumitindi sa pangalawa. Si Zara at ang iba pa ay tuluyang natigilan. Kung hindi dahil sa proteksyon ni na Windsor at Minka, lahat sila ay namatay na. Dahil pareho silang nasugatan ng husto, gumamit sila ng Gayuma para mabawi ang kanilang sigla. Gayunpaman, ang mga kaaway ay napakalakas at patuloy silang bumubuhos. Hindi nagtagal at pareho silang natalo. Sa puntong iyon, kahit na ang pag-inom ng potion ay hindi magagamit. Nawalan sila ng kakayahang lumaban, at naghihintay sa kanila ang kamatayan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi ako makapaniwala na nagpadala ang kalaban ng napakaraming eksperto para patayin kami. Anong klaseng organisasyon ito? Paano sila nakaipon ng napakaraming ultimate class at god class warriors? Nagtataka si Windsor. Aalis tayo kapag napatay natin sila. Utos ng Golden Mask. Gusto mo ba talaga kaming patayin? Ako si Windsor, ang Diyos ng digmaan. Alam mo ba ang kahihinatnan kung papatayin mo ako? Malamig na babala ni Windsor. Kahit noon pa man, naisip niya pa rin na hindi siya mapapatay ng kalaban dahil napakahusay niya. Alam ko, pero gusto pa rin kitang patayin. Sumagot si Golden Mask. Teka. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ka? Sumuko na si Minka. Kahit na dumating ang mga reinforcement, hindi sila makakaalis ng buo ang kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaaway ay napakalakas. Bukod dito, napakarami sa kanila. Hindi mo deserve malaman. Ang tagapagtanggol, Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Kabanata 1365. Putulin ang kanilang mga ulo at isabit sila sa pinakamataas na lugar ng Northampton. Hindi inaasahan ni Windsor na darating ang araw kung saan nakaramdam siya ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Siya ay masyadong maangas dahil nagawa niyang umakyat sa kanyang kasalukuyang posisyon sa medyo maayos. Kaka-rating ko lang sa kinatatayuan ko at marami pa akong hindi pa nagagawa. Mamamatay na ba talaga ako? Hindi ko matanggap. Ayokong mamatay ng ganito. Gusto pang bumili ni Windsor ng mas maraming oras, ngunit inihahampas na ng kanilang Verdugo ang kanyang espada sa kanilang leeg. Ito ba? Nakita ni na Windsor at Minka na kumislap sa harap ng kanilang mga mata ang kanilang buhay. Bang! Sa huling sandali, isang maliit na bato ang bumaril na parang bala, lumilipad sa himpapawid at pinasabog ang Verdugo. Naputol pa sa kalahati ang espada ng Verdugo.
Ang biglaang pag-atake ay natakot sa The Avengers. Anong nangyari? Ang lahat ay nagsimulang tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng pag-atake. Sa tingin ko wala kang pahintulot na patayin ang aking general. Bumukas ang pinto, at bumaha ang mga taong may mga espada mula sa labas. Ang pinuno ng grupo na siyang nagsasalita ay nakasuot ng maskara at isang singsing na kapansin-pansin. Ang Dragon Ring, Dragon Mask, at Dragon Sword. Ikaw ang Crown King. Ang Avengers ay lubos na nabigla sa hitsura ni Levi. Napatingin sa kanya ang lahat ng hindi makapaniwala. Sinabi sa kanila ng kanilang intel na ang Crown King ay nasa Oakland City o sa North. Hindi siya dapat nasa Northampton, ngunit naroon siya. Sina Windsor at Minka, na nasa bingit ng kamatayan, ay tuwang-tuwa nang makita si Levi na sumagip sa kanila. Naligtas kami. Nandito na ang Crown King. Mas maganda pa ito. Papatayin din namin kayo. Dito, ngayon din. Nabawi ng Avengers ang kanilang kumpiyansa pagkatapos ng maikling gulat. Bagong order. Lahat ay pumatay sa Crown King. Utos ng Golden Mask. Sir, lahat ng aktibidad ay tumigil na sa labas, ulat ng kanyang underling. Iyon ay dahil lahat sila ay patay na. Ngumisi si Levi. Papatayin pa rin kita. Ang lahat ay sumugod kay Levi nang ibigay ng Golden Mask ang kanyang order. Ito ay isang pambihirang tanawin na makita ang napakaraming Ultimate Class Warriors na nakikipaglaban. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay maaaring matakot sa halos sinuman. Gayunpaman, kailangan lang nilang harapin si Levi. Ginawa niya ang isang katulad na bagay sa raison niya. Sa isang iglap, isang pasabog na labanan ang naganap. Laking gulat ni na Windsor at Minka habang pinagmamasdan si Levi na walang kahirap-hirap na binababa ang mga mandirigma. Napakalakas ng Crown King. Sa katunayan, siya ay napakalakas upang maging totoo na siya ay halos walang talo. Ang mga mandirigma ng Avengers ay talagang walang kalaban-laban para kay Levi. Paano kung mayroon silang higit sa 12 ng mga Ultimate Class at God Class Warriors? Kaya ko pa silang putulin lahat. Ilang minuto lang bago tuluyang nabura ang The Avengers. Pinatay din ni Golden Mask ang kanyang sarili pagkatapos. Lahat sila ay pinatay sa ilalim ng husay at husay ni Levi. Ito ay tulad ng Oakland City, sa sandaling natanggal ang mga maskara, ang mga mukha na nahayag ay lahat ng deformed. Wala sa kanila ang makikilala. Inasahan ito ni Levi, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba. Gayunpaman, ganap na natigilan si Windsor at ang iba pa. Sino ang mga taong ito? Agad namang lumuhad sina Windsor at Minka sa harap ni Levi. Salamat sa pagligtas sa amin, Crown King. Crown King, kung tatanungin ko, bakit ka nasa Northampton? Na-curious si Windsor. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1366. Kung hindi dahil kay Levi, si Windsor ay namatay ng malungkot. Hindi mapapansin ni Levi ang plano ng The Avengers kung hindi nila ikinulong ang buong Northampton. Kahit na sila ay tahimik, hindi sila makatakas sa paningin ni Levi dahil ang The Calamity ay may mga mata sa buong lugar. Sa sandaling kumilos ang The Avengers, alam ni Levi na may nangyayari. Kung nangyari ito sa ibang lugar, hindi makakarating si Levi sa oras. Palagi akong nasa Northampton. Sagot ni Levi. Nagulat si Windsor at ang iba pa na ang Crown King at Levi ay nananatili sa iisang lugar. Nagkataon lang, hindi alintana, ang dalawa sa kanila ay humanga sa Crown King. Ang sanggit mo pa rin, Windsor. Malamig na komento ni Levi. Iyon ang pagsusuri ni Levi. Karaniwang manlalaban lang si Windsor kumpara sa mga taong nakalaban niya, pero siya ang Diyos ng Digmaan. Nakakahiya naman. Nagdilim ang ekspresyon ni Windsor. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. At least mas malakas ako kay Levi. Siyempre, hindi ako mananalo laban sa napakaraming mahuhusay na kalaban. Tumawa si Levi. Nakakaawa ang paraan ng pagkahumaling sa akin ni Windsor. Kaya ko siyang durugan gamit ang isang daliri, pero iniisip niya pa rin na mas mahina ako sa kanya. Sa kabila ng naisip ni Levi, kaya pa rin ni Windsor ang pagpapakumbaba dahil inamin niyang mas malakas ang Crown King kaysa sa kanya. Bakit kayo nandito sa Northampton? May misyon bang nangyayari na hindi ko alam? Tanong ni Levi. Nagkatinginan sina Windsor at Minka, hindi sigurado sa sasabihin.
Hindi nila masabi sa kanya na pinag-uusapan nila si Levi. Hindi ba't binalaan kita na huwag mag-aksaya ng pagsisikap at oras sa mga walang kabuluhang bagay? Malamig na saway ni Levi. Naiintindihan. Lahat ay tumango. Mukhang natuto na sila ng leksyon. Crown King, pwede ko bang tanungin kung sino ang umatake sa atin? Tanong ni Mingka. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag ka ng maraming tanong. Bilin ni Levi. Si Windsor at ang iba pa ay umalis na. Kailangan nating mag-ingat sa susunod. Hindi ligtas si Erudia. Napabuntong hininga si Windsor. Sino ba mag-aakala? Nanginginig si Mingka. Ngayon alam ko na kung gaano ako kaina. Kailangan kong sanayin ang aking sarili na maging mas malakas. Kahit na hindi ko kalaban si Levi, kailangan kong manalo muli sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Windsor. Sa wakas ay nagpakita na sila, guro. Ito ay salamat sa kanilang lihim na paglock ng Northampton na sa wakas ay nakuha namin ang pangunguna na kailangan namin. Bulalas ni West Skylord. Napangiti si Levi. Alam ko, sa pagkakataong ito, ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang paglipat sa Northampton. Sabihin sa lahat na subaybayan sila. Hindi inaasahan ng Avengers na may mag-crash sa party. Muli, nabigo ang kanilang plano. Gayunpaman, ang pinakamalaking balita sa mga nakaraang panahon ay ang muling pagpapakita ni Thierry Langston, ang pinuno ng Great Family of Westford. Malapit na siyang makarating sa Pamilya Lopez. Muli, itataas ang katayuan ng Pamilya Lopez. Sila ay hindi sinasadyang naging pinakamalaking pamilya sa Erudia. Kahit na ang pamilyang Garrison ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanila ngayon. Zoe, gustong makilala ka ng kapatid ko. Lalong magiging marangal ang iyong katayuan habang lumilipas ang panahon. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging isang taong hinding-hindi inaasahan ni Levi na makakapareha. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1367. Ang iba pang tatlong malalaking pamilya ay nagiging hindi mapakali. Ang muling pagpapakita ni Thierry ay nagdulot ng maraming kaguluhan. Sa panig ni Levi, inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na subaybayan ang The Avengers. Naglalakad-lakad siya sa tabi ng isang lawa sa Northampton. Sumunod sa likuran niya si West Skylord at ilang iba pa. Sinabi sa amin ng aming mga pinuno na ang isang prinsipe mula sa Zarain ay may malapit na pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang iba ay naghahanap pa rin ng higit pang mga pahiwatig. Ipinahayag ng West Skylord. Zarain. Kinagat ni Levi ang kanyang mga ngipin. Nag-alab ang galit niya nang marinig ang pangalan. Si Levi ay nagdusa sa ilalim ng kanilang mga kamay noon. Sila ay isang grupo ng mga kasuklam-suklam na tao na kilala sa kanilang mga panlilinlang. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Nagkaroon ng masaker sa mga hangganan na nakaugnay sa kanila. 115 sa mga tauhan ni Levi ang pinahirapan at pinatay ng hukbo ng Zarain. Wala siyang dinadala kundi ang pagkamuhi sa grupong iyon ng mga tao. Gayunpaman, tinakpan ni Zarain ang kanilang mga landas, kaya walang ebidensya na nagmumungkahi na ginawa nila ito. Alam talaga ni Levi na sila iyon, ngunit hindi niya ito mapatunayan. Sa oras na iyon, hindi niya pinansin ang kanyang mga utos at pinatay ang kanyang paraan sa Zarain para sa paghihiganti. Muntik na siyang matanggal sa trabaho. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang hayaan silang makatakas sa krimen, dahil walang matibay na patunay na papanagutan sila. Parang nagsasama-sama ang mga ibon ng balahibo. Hanapin sila. Gusto kong malaman kung saan sila nagtatago. Umungol si Levi. Hindi siya magdadalawang isip na maghiganti kung may dahilan siya. Naiintindihan. Bulalas ng iba. Maglalakad pa ako ng isang ikot dito. Bumalik muna kayong lahat. Utos niya. Nasira ang mood ni Levi sa pagbanggit kay Zarain. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito, ngunit wala pa rin akong dahilan para kumilos. Nagtataka ako kung sino ang nag-o-orchestra sa lahat ng mga pagpatay. Sana, kapag nahuli na natin ang The Avengers, mahuli rin natin ang mga makasalanan sa Zarain. Hindi nagtagal ay inikat ni Levi ang buong lawa at nakarating sa isang magandang lugar. May ilang tao sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na tradisyonal na damit. Nagkaroon ng hangin ng pagiging regal sa paligid niya. Sa kanyang tabi ay isang dalagang nasa edad 18 taong gulang.
Nakapusod siya at mayabang na hitsura. Sinundan sila ng 6 na tao na nakasuot ng puting kasuotan. Ang salitang, Westford, ay tinahi sa kanilang damit. Masasabi ni Levi na sobrang nakakatakot ang 6 na taong iyon. Sa katunayan, mas malakas sila kaysa sa Demon Blade ng Razor niya. Lahat sila ay Ultimate Great Grandmaster. Sa kabila noon, silang 6 ay mga katulong lamang. Laking gulat ni Levi nang makita niya ang kanilang mga kakayahan. Sino ang dalawang ito? Paano sila napakalakas na makakakuha sila ng 6 na Ultimate Great Grandmasters para maging kanilang mga lingkod? Hindi alam ni Levi na ang matanda ay si Thierry Langston, habang ang babae ay kanyang apo, si Judy Langston. Kararating lang nila sa Northampton para tingnan ang tanawin ng Lake Westia. Dahil sa kasunduan, sila ay nakulong sa loob ng lupain ng Westford. Gayunpaman, si Levi ay hindi isang pusa na mamamatay sa pag-usisa, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Tumigil ka nga dyan. Hindi ka dapat nandito. Agad siyang napatigil matapos makadalawang hakbang. Bakit? Napangiti si Levi na nakapikit ang mga mata. Nasa private property ka kasi. Bawal pumasok ang mga hindi autorisadong tauhan. Babala ng mga lalaki. Agad na naunawaan ni Levi na ang buong lugar ay nakalock. Hindi nakakagulat na nawala ang karaniwang kasiglahan sa lugar. Hindi pinansin ni Levi ang mga lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1368. Sumigaw ang Ultimate Great Grandmasters, sabi ko tumigil ka, tanga. Hindi mo ba ako narinig? Pagdating ni Thierry, responsibilidad nilang linisin ang lugar. Agad na nag-clear out ang lahat pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang pagkakakilanlan. Walang nang ahas na tumanggi. Gayunpaman, may isang tanga, at gusto pa niyang ipagpatuloy ang pag-alagala pagkatapos na bigyan ng babala. Umalis ka sa daan ko. Tanong ni Levi. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa pag-iisip tungkol sa mga nawawala niyang kasama. At ang mga lalaking iyon ay nakakainis sa kanya. Hindi mo ba alam kung sino tayo? We are. Nais nilang takutin si Levi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanilang pagkakakilanlan, ngunit agad silang itinulak sa tabi niya. Ayokong malaman. Sigaw ni Levi. Laking gulat ng mga lalaki sa napakadali niyang itinulak palayo. Sakupin mo siya. Sigaw nila. Hindi nagtagal, lumabas ang mga bihasang bodyguard na nagtatago sa mga anino upang pigilan si Levi sa paglakad pa. Umalis ka sa harap ko kung ayaw mong mamatay. Umungol si Levi. Mayroon kang lakas ng loob na maging isang walang pakundangan na tanga sa harap ng Great Family of Westford. Naghahanap ka ba ng away? Bulalas ng isa sa mga bodyguard. Iyan ang eksaktong gagawin ko ngayon. Agad namang sinugod ni Levi ang mga bodyguard. Mabangis ang kanyang mga suntok at hindi nakalampas sa target. Hindi nagtagal ay natalo niya ang lahat. Ang kaguluhan ay kalaunan ay napansin ni Thierry at ng kanyang apo. Ang dalawa sa kanila ay hindi inaasahan na may isang taong magdudulot ng gulo pagkatapos nilang muling lumitaw. Nabubuhay pa rin ang ganyang bastos na tanga sa mundong ito. May lakas siya ng loob na takasan ako. Matigas na wika ni Thierry. Anong nangyayari? Nagsimulang magkukumpulan ang mga tao sa paligid ni Thierry. Nakatitig si Judy kay Levi gamit ang magagandang mata. Guro, ang tandang iyon ay tumanggi na makinig sa amin at nais na sumakay dito. Naging malamig ang ekspresyon ni Thierry. Master, mabilis na yumoko ang mga tao ng Great Family of Westford na may takot na ekspresyon. Natatakot sila na magalit si Thierry. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Great Family of Westford. Sa kanila, idinikta niya ang lahat, tulad ng ginawa ng mga emperador noong nakaraan, ngunit patuloy siyang pinukaw ni Levi. Hindi mo ba alam kung sino kami? Tinakat ni Judy. Ngumisi si Levi, hindi ko alam, at ayaw kong malaman. Nagulat ang lahat sa naging tugon niya. Palagi nilang inilalagay ang kanilang sarili sa pedestal. Sa sandaling sila ay muling lumitaw sa mundo, sila ay iginagalang na parang mga Diyos. Nang mabalitaan ng mga tao sa timog ang pagdating ni Thierry, nagdaos sila ng napakaraming piging para sa kanya. Sinamba ng mga tao ang lupang kanyang nilakaran. At gayon paman, si Levi ay nagdudulot ng gulo na parang hindi sila mahalaga. Gusto mo na bang mamatay? Ayos lang, mamatay ka na sa 1 minuto.
Sigaw ng isa sa Ultimate Great Grandmasters. Nagkaroon ng mahigpit na panuntunan sa Great Family of Westford. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo sa isang mataas na miyembro ng pamilya, sila ay papatayin. Kung si Levi ay nasa Westford, ang kanyang ulo ay agad na pinutol. Huwag kang magpakatanga, Exie. Hindi ito ang aming teritoryo. Lahat kayo ay dapat mag-adjust sa lugar na ito. Huwag atakihin o papatayin ang sino man kung kailan mo gusto. Payo ni Thierry. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang apo at nagtanong, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin, Judy? Paano natin siya luluhod para humingi ng tawad at matapos na ito, Lolo? Mungkahi ni Judy. Narinig mo ba siya, tanga? Aaminin namin na hindi nangyari ang lahat ng ito kung luluhod ka at hihingi ng tawad. Ang swerte mo at madali kang nakaalis ng ganito. Oo, mamatay ka sana kung hindi. Lumuhad ka ngayon at ililibre ka namin. Hiningi ng mga tao. Umiling si Levi bilang pagbibitiw. Bakit laging may naghahanap ng gulo? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1369. Scrum. Umungol si Levi. Isang bagay na ikinandado ng mga tauhan ni Thierry ang lugar, ito ay isa pang asar sa kanya. Nagulat ang lahat ng Great Family of Westford sa kanyang tugon. Sinasabi niya na mag-scrum kami. Baliw ba siya? Patayin siya. Ang katulong sa likod ni Thierry ay agad na sumugod kay Levi. Iyon ay isang Ultimate Great Grandmaster na mas malakas kaysa sa Demon Blade. Kung hindi sila nagtatago, ang Demon Blade ay hindi sana umiral sa Bayview. Pow! Isang suntok mula sa mandirigma ay napakalakas na para bang isang bundok na bumabagsak mula sa langit. Ang matinding, nakakatakot na presyon ay hindi mailarawan. Kung sino pa ang nataman, ang buong katawan nila ay maduraj na sa isang iglap. Iyon ang kapangyarihan ng isang Ultimate Great Grandmaster. Kahit na ang isang normal na suntok mula sa kanila ay may puwersang nahati ang langit at pumutok sa lupa. At kung ito ay damapo sa isang tao, sila ay sisabog sa isang pagsabog ng laman at dugo. Sigurado ang lahat na mamamatay si Levi. Boom! Ito ay isang nakakabinging boom. Basag. Ang mga laryo sa lupa ay nagkapira-piraso. Napatras ang lahat dahil sa lakas ng pag-atake, ngunit ganap na hindi nasaktan si Levi. Nagawa niyang harangan ang pag-atake sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang kamao laban sa Ultimate Great Grandmasters. Bam! Ang Ultimate Great Grandmaster ay nagdure ng dugo habang siya ay pinalipad palayo. Bang! Binuksan din ni Levi ang katawan ng lalaki dahil hindi maalis ang enerhiyang itinurok niya sa pag-atake. Laking gulat ng lahat. Nanlaki ang mga mata nila na malapit nang lumabas ang mga eyeballs nila. Anong klaseng kapangyarihan ito? Paano matatalo ng isang bastos na tanga ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Ito ay hindi kapanipaniwala. Akin na. Isa pang Ultimate Great Grandmaster ang sumugod kay Levi na may balak na patayin siya. Bang! Tulad ng nauna, isang suntok lang ang kinailangan ni Levi para lumipad ang kanyang salarin. Akin na. Ang ikatlong Ultimate Great Grandmaster ay lumabas at, tulad ng naunang dalawa, ay pinaalis din sa isang suntok. Bang! Hindi ako naniniwala. Ang pang-apat na Ultimate Great Grandmaster ay nakatagpo din ng parehong kapalaran. Ito ay ganap na nakakahiya. Ang dakilang pamilya ng Westford ay hindi kailanman napahiya ng ganoon sa loob ng daan-daang taon. Ang pinakamakapangyarihang mandirigma na mayroon si Thierry ay hindi man lang natalo ang isang random na tanga. Sabay natin siyang papatayin. Ang natitirang dalawang Ultimate Great Grandmasters ay gumawa ng kanilang mga galaw sa parehong oras. Dapat nilang patayin siya, kung hindi, ang Great Family of Westford ay magiging biro kung ang balita ay lumabas. Pareho nilang iniisip na gamitin agad ang kanilang ultimate technique para talunin si Levi. Gayunpaman, tulad ng kanilang mga katapat, dalawang mapurol na suntok lang ang inabot sa kanya para tumugma sa kanilang ultimate techniques. Bam! Bam! Sa isang iglap, ang natitirang dalawang master ay pinaalis na. Damanak ang dugo sa buong lupa. Lahat ng anim na Ultimate Great Grandmasters ay nakahandusay sa lupa. Lahat ay lubos na natakot kay Levi. Sino ang lalaking ito? Lalaki ba talaga siya o multo? Paano posible na ang gayong malakas na tao ay umiiral sa makabago at makamundong-mundong ito? Not to mention, bata pa siya.
Ito ay simpleng hindi maisip. Ang mahusay na pamilya ng Westford ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga kahanga-hangang maaaring kalabanan ang lakas ng Ultimate Great Grandmaster, ngunit walang makakatalo ng 6 sa napakahirap na paraan. Malamig na tinitigan ni Levi sina Thierry at Judy. Gusto mo pa bang lumuhad ako at humingi ng tawad? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1370. Ito, nagulat ang lahat. Walang nag-aakala na ang isang binata ay magiging ganoon kalakas. Tao rin ba siya? Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganoong kakilakilabot na puwersa. Kahit 6 na Ultimate Great Grandmasters ay natalo niya. Oo, at parang halos hindi niya itinaas ang isang daliri. Talagang lumalabag ang kanyang mga kakayahan sa mga batas ng mundong ito. Sa tingin ko, ang tanging makakapantay sa antas ng kanyang kakayahan ay ang 5 dragons ng Erudia noong kabataan nila, bulalas ni Thierry. Alam ng lahat na ang 5 dragons ng Erudia ay halos hindi magagapi. Kung ikukumpara sa mga nakatagong puwersang iyon, ang 5 taong iyon ay maaaring isaalang-alang sa kaitaasan ng mundo ng martial arts. Kahit ang 4 na mahusay na pamilya ay hindi nila katugma. Sila ay mga alamat. Matapos makilala si Levi ay agad silang naalala ni Thierry. Hindi niya inaasahan na may sino mang kasing galing ng 5 Dragons of Erudia. Kahit na matapos ang napakaraming taon, ang 4 na mahusay na pamilya ay hindi nakapag-ayos ng sino mang disipulo na maaaring pumalit sa 5 lalaking iyon. Dahil dito, tila hindi ka panipaniwala na ang isang lalaking tulad ni Levi ay umiral sa makamundong mundo. Ang mas nakakatakot ay si Levi ay hindi lamang kasing husay ng 5 Dragons of Erudia, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay maaaring higit pa sa kanila. Hindi makapaniwalang nakatingin si Judy sa lalaki. Walang kulang sa talento sa 4 na mahusay na pamilya at may iilan sa kanila na lalong hinangaan ni Judy. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang katulad ni Levi. Masyado siyang malakas. Sa katunayan, napakalakas ni Levi kaya kahit si Judy, na karaniwang mapagmataas, ay hindi maiwasang mamangha sa kanyang mga kakayahan. Ngunit isa lamang siyang ordinaryong tao mula sa makamundong mundo. Mayroon pa bang ibang tao mula sa Great Family of Westford na gustong subukang labanan ako? Tanong ni Levi habang inililibot ang tingin sa karamihan. Gayunpaman, walang sino man, kabilang si Thierry, ang nangahas na tumingin kay Levi. Wala lang talagang naglakas loob na kunin siya. Binata, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Magaling kami. Hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa wakas ay sumuko na si Thierry. Sang-ayon kay Thierry, idinagdag ni Judy, exactly. Walang away sa pagitan namin. Hindi natin kailangang maging napakaaway sa isa't isa. Ngumisi si Levi. Misunderstanding lang. Walang awa yan. Hindi ba gusto mo akong bitag at hinahabol ang buhay ko? Paano iyon isang hindi pagkakaunawaan? Kami, natahimik ang lahat ng humarap sa paghaharap ni Levi. Talagang nagkakamali tayo. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng Great Family of Westford. Mr. Garrison, kung mayroon kaming magagawa para sa iyo upang mabayaran ang aming pagkakamali, mangyaring ipaalam sa amin at ikalulugod naming gawin ito. Walang umasa na hihingi ng tawad si Thierry. Maging si Judy ay bakas sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Si Thierry ay mas may kaalaman at nakakita ng higit sa sinuman sa iba pang mga taong naruroon. Matapos marinig ang paghingi ng tawad ng lalaki, alam ng iba na minamaliit nila ang opinyon ni Thierry kay Levi, gayon din ang halaga ni Levi. Isang magandang hakbang sa panig ni Thierry ang paghingi ng tawad kay Levi, kung hindi, tiyak na itutuloy pa ni Levi ang bagay na iyon. Whatever, kukunin ko na natutunan mo ang iyong pagkakamali, kung gayon. Huwag mo na lang akong makitang muli. Tumalikod na si Levi at aalis na sana pagkasabi nun. Pakihintay, Mr. Garrison. Please wag ka muna umalis. Tinawag ni Thierry si Levi habang sumusugod ito sa kanyang harapan, na pinipigilan ang lalaki sa pag-alis. Anong problema? Kumunat ang noo ni Levi. Mr. Garrison, ako si Thierry Langston, ang pinuno ng Great Family of Westford. Sigurado akong isang pambihirang tao na tulad mo ang nakarinig tungkol sa 4 na mahusay na pamilya, tama ba? Tanong ni Thierry. Oo, meron ako, Mr. Garrison,
bilang pinuno ng pamilya, nais kong anyayahan ka na maging bahagi ng aming dakilang pamilya ng Westford. Ipinapangako ko na kung sasama ka sa amin, ang iyong kapangyarihan ay magiging pangalawa lamang sa akin. Sa hinaharap, maibibigay ko pa ang pamilya sa iyo. Ipinapangako ko na masisiyahan ka sa lahat ng mga mapagkukunan na mayroon kami. Kahit anong gawin mo, susuportahan ka rin ng pamilya. Walang sino man ang umasa na gagawin ni Thierry ang ganoong pangako kay Levi. Hindi sila makapaniwala na inalok pa niya sa lalaki ang posisyon ng pangalawang pinuno ng pamilya. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ng iba ay ang pagkauhaw ni Thierry sa isang talento tulad ni Levi. Hanggat pumayag si Levi na maging bahagi ng Great Family of Westford, agad na babangon ang pamilya upang maging pinuno ng 4 great families. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1371. Matagal nang pinangarap ni Thierry iyon. Sa kasalukuyan, ang Great Family of Westford ay itinuturing na pinakamahina sa 4 na mahusay na pamilya. Gayunpaman, tiyak na magbabago ang mga bagay kapag sumama si Levi sa kanila. Dahil dito, kinailangan ni Thierry na gumamit ng anumang paraan na maaari niyang makuha si Levi na sumali sa kanyang panig. Sa paligid ni Levi, tiwala siya na sa susunod na siglo, o kahit ilang siglo, ang Great Family of Westford ang maghahari. Nanatiling nakayuko si Thierry habang hinihintay ang sagot ni Levi. Halos hindi makapaniwala ang ibang miyembro ng pamilya sa kanilang nakikita dahil hindi pa nila nakitang yumuyuko si Thierry sa sinuman. Mr. Garrison, basta pumayag kang sumama sa amin, papayag ako sa anumang kondisyon na mayroon ka para ipakita ang aming sinseridad. Ang akala ng lahat ay walang sino man ang makatatanggi sa mga kaakit-akit na termino na iniaalok ni Thierry. Gayunpaman, tumangala si Levi nang may panunuya at sumagot, hindi ako interesado. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya para umalis, na nagpagulong-gulong kay Thierry. Mr. Garrison, mangyaring muling isaalang-alang. Huwag ka pa umalis. Pag-usapan natin ito muli. Papayag ako sa anumang kahilingan mo. Isa pang kalokohan mula sa inyo at papatayin ko kayong lahat. Pinutol ni Levi si Thierry, nagpakawalan ng nakamamatay na aura. Sa sandaling iyon, ang una ay mukhang isang demonyo mula sa impyerno. Lahat mula sa Great Family of Westford ay natakot nang marinig nila iyon. Alam nila na kung gusto sila ni Levi na patayin, wala ni isa man sa kanila ang makakaalis sa lugar na iyon ng buhay. Dahil dito, wala nang choice si Thierry kundi ang isakal ang kanyang mga salita at lahat ay nakatingin sa paglalakad ni Levi. Nang tuluyang umalis ang lalaki, lahat ay nakahinga ng maluwag nang maramdaman nilang sa wakas ay makahinga sila nang wala ang kanyang nakakatakot na presensya. Lolo, bakit kailangan mong magpakababa para hilingin sa kanya na sumali sa aming Great Family of Westford? I mean, I do admit that he's very powerful, pero ganun ba talaga siya kabigat? Naguguluhan na tanong ni Judy. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay may parehong tanong. Narinig mo na ba ang 5 Dragons of Erudia? Tanong ni Thierry. Napasinghap ang lahat ng marinig iyon. Ang 5 dragons ng Erudia ay mga alamat at may mga salita na sila ay hindi magagapi. Pangarap ng lahat na maging kasing husay nila. Gayunpaman, halos isang siglo na ang lumipas, wala pa ring nagtagumpay sa kanila. Ang 5 iyon ay sadyang napakalakas at tila halos imposibleng maabot ang kanilang mga pamantayan. Halos kasing husay ng 5 dragons ng Erudia ang binatang iyon. Tiyak na maaabot niya ang kanilang antas nang wala sa oras. Paliwanag ni Thierry. Ano? Nagulat ang lahat sa narinig. Hindi pa ako nakatagpo ng sino mang ganito kagaling sa murang edad. Talagang may potensyal siyang maging kahalili ng 5 Dragons of Erudia. Kung handa siyang sumama sa atin, tiyak na makakatulong iyon sa atin na maging pinuno ng 4 na dakilang pamilya. Nagpatuloy si Thierry. Nakikita ko. Talagang nakakatakot iyon. Nakanganga si Judy at ang iba sa hindi makapaniwala. Judy, may task ako sa'yo. Dapat mong siyasatin ng maigi ang kanyang background. Hindi ako susuko sa lalaking ito. Kung alam ng ibang pamilya ang tungkol sa kanya, tiyak na gagawin nila ang lahat ng paraan para mapanigan siya. Ang sino mang makakuha sa kanya ay mamumuno sa susunod na siglo. Bilin ni Thierry. Naiintindihan.
Aalamin ko ang lahat tungkol sa kanya at gagawin ko ang lahat para makuha siya sa panig natin. Sagot ni Judy. Sinulyapan ni Thierry si Judy at sinabing, mas mabuti pa kung single pa siya. Kung ganoon nga, Judy, dapat mong pakasalan siya at magagarantiyahan ka ng magandang kinabukasan. Isang pamumula ng kahihiyan ang kumalat sa pisngi ng babae nang marinig niya iyon. Dahil siya ay mula sa isang pamilya ng mga mandirigma, natural na humanga siya sa mga lalaking makapangyarihan at inilagay ni Levi ang kwente sa katangan. Sige, napagdesisyonan na, ngumiti si Thierry. Ini-imagine na niya si Levi bilang kanyang magiging apo. Noon lang, dumating si Cora at ang pamilya Lopez sa Lake Westia. Thierry, nandito kami para sunduin ka. Bulalas ng matandang babae. Iyon ay nagparamdam sa lahat ng parehong nasa sabik at kinakabahan sa parehong oras. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1372. Para sa pamilya Lopez, ang Great Family of Westford ay ang kanilang pinakamalaking taga-suporta, at hindi ito magiging labis na kahit na ituring sila bilang mga ninuno ng kanilang pamilya. Dapat ba tayong lumuhad? Tanong ni Harry, na hindi mapigilan ang kanyang nararamdaman. Nais ng lahat na ipakita ang kanilang pinakamahusay na sarili kay Thierry. Hindi mo kailangan, ngunit dapat gawin ito ng lahat, bilin ni Cora. Pumalakpak, pumalakpak, isa-isang lumuhad ang mga Lopez. Thierry, ito ang asawa ko, si Harry Lopez, at ang iba ay mga kabataan natin, sabi ni Cora para ipakilala ang lahat. Hindi man lang sila pinansin ni Thierry. Paimpol siyang tumanggo ng mahina. Si Judy at ang iba pa ay hindi gaanong interesado sa pamilya Lopez. Ang walang pakialam na tugon mula sa Great Family of Westford ay nagpasindak sa buong pamilya Lopez. Hindi ba maganda ang ginawa nating pagbati sa kanila? Maging si Cora ay medyo natigilan. Sa kabila nito, mabilis niyang itinulak sina Zoe at Forlivia at sinabing, Thierry, ito ang apo ko, si Zoe, at ang anak niyang si Evie. Di ba sabi mo gusto mo silang makilala? Magalang ding bati ni na Zoe at Forlivia. Gayunpaman, tuluyan na silang hindi pinansin ni Thierry. Ibinahagi niya sa kakaibang tono, Cora, hulaan mo kung sino ang nakilala ko kanina. Ha? Sino ang nakilala mo? Nagtatakang tanong ni Cora. Nakilala ko lang ang isang hindi kapani-paniwalang henyo. Dapat siya ang pinakamalakas na binata na nakilala ko. Nagtatakang sagot ni Thierry. Ha? Isang binata na nagtulak sa iyo na tawagin siyang hindi kapani-paniwala. Dapat iba talaga siya, kung ganoon. Tumikim si Judy at sinabing, kanina lang, madali niyang nilusob ang 6 na subordinate ni Lolo. Baka mamatay tayo kung may balak siyang gawin iyon. Eksakto. Ang masasabi ko lang ay ito, karapat-dapat siyang maging susunod sa linya para magtagumpay sa 5 Dragons of Erudia. Baka maging isang taong lumaban kasama ang 5 dragons ng Erudia. Nagbabadya pa rin si Thierry sa gulat na naranasan niya kanina. Talaga, sa tingin mo kaya niya talaga? Blurted Cora, na alam lahat tungkol sa 5 Dragons of Erudia. Sa loob ng maraming taon, ang 4 great families ay naghahanap at nagsasanay ng mga potensyal na talento upang magtagumpay sa 5 Dragons of Erudia. Hindi ako makapaniwala na may isang pambihirang talento na nahulog sa langit ng ganoon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Cora habang nakalunok. Umiling si Thierry at sumagot, umalis na siya. Ang pinakakamanghamanghang bahagi, gayunpaman, ay na siya ay isang karaniwang tao. Iyon ay talagang hindi inaasahan. Ano? Isang batang karaniwang tao na may kakayahang magtagumpay sa 5 dragons ng Erudia. Isang bagay na hindi pa nangyari noon. Kahit ang 4 na mahusay na pamilya ay hindi pa ito nakita, sabi ni Cora. Sa sobrang gulat niya ay nanlalaki ang mga mata niya na parang lalabas na sa mga saksakan niya. Hindi ko inaasahan. Ito ang unang araw ko dito. Gayunpaman, nabigyan na ako ng isang malaking sorpresa. It is simply too heroic, sabi ni Thierry habang natatakot siyang bumantong hininga. Nagalok ako sa kanya at sinabi sa kanya kung ano ang maaari niyang makuha kung sasali siya sa Great Family of Westford, ngunit tinanggihan niya ito. Ito ay masyadong masama, tiyak na aakyat tayo sa tuktok kung sasama siya sa atin. Tumanggo si Cora bilang pagsang-ayon at sinabing, totoo iyon. May plano ako para dito. Kapag nalaman ko na ang totoong pagkatao niya,
Aayusin ko na ang kasal nila ni Judy. Iyon ay magpapasara sa kanya sa susunod na linya para sa great family of Westford. I shall spare no expenses to get him to join our ranks, tuwang-tuwang pahayag ni Thierry. Biglang may naisip si Cora, at hindi niya maiwasang magtanong, Thierry, nakilala mo ba siya rito? Oo, bakit mo natanong? Bueno, kung ganoon nga ang kaso, hulaan ko na siya ay mula sa Northampton o nakatira dito, sabi ni Cora habang lumingon sa iba pang mga Lopez at nagtuturo, itap ang iyong mga kontak. Baka may alam sila tungkol sa lalaki, at matutulungan natin siyang mahanap. Napatampol si Thierry sa kanyang noo nang malaman niya ang ginagawa ni Cora. Sagot niya, tama ka. Kaya, may kilala ba kayong hindi kapani-pani walang henyo na naninirahan dito? Siya ay halos ganito katangkad, at hindi siya maaaring higit sa 30. Inilarawan ni Thierry at ng iba pa ang hitsura ni Levi sa mga Lopez. Nagulat ang lahat, at mamulong sila, bakit parang si Levi ang katunog ng Dod. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1373. Si Daddy naman. Inilalarawan nila si Daddy. Yaya ni For Livia habang pumapalakpak. Maging si Zoe ay naisip na ang paglalarawan ni Thierry ay tumugma kay Levi. Naka-wheelchair ba ang lalaki? Curious na tanong ni Zoe. Umiling si Thierry at sumagot, hindi. Walang paraan na kailangang gumamit ng wheelchair ang isang makapangyarihang tao na tulad niyan. Oh, kung gayon hindi maaaring siya, bulong ni Zoe. Una, nasa wheelchair si Levi. Pangalawa, walang paraan na pumunta si Levi sa isang lugar tulad ng Lake Westia. Mabuti ang kanyang pangangatwiran dahil hindi niya mahulaan na personal na dadaan si Levi sa lugar para maiwasang madetect ng mga tauhan ni Minka at makuha ang ulat mula sa West Skylord. Talagang natakot sa akin iyon. Naisip ko na baka si Levi lang talaga doon, sabi ni Harry at ng iba pa bago sila huminga ng malalim. Grabe ang kahihinatnan kung ang taong iyon ay si Levi. Si Thierry ay tulad ng Diyos sa pamilya Lopez. Ang kailangan lang ay isang salita mula sa kanya, at ang ranggo ng pamilya ay tataas sa tuktok ng Erodia. Ang taong inilarawan ni Thierry ay hindi kapanipaniwala na gusto ni Harry na kunin din ang lalaki na sumama sa kanila. Hindi ko maisip kung anong klaseng lalaki siya. Gayunpaman, kung mayroong anumang mga hindi kapani-paniwalang mga tao sa Northampton, kung gayon ito ay dapat na ang matandang Levi. Siya ang dating Diyos ng Digmaan, kung tutusin, sagot ni Harry. Wala akong narinig tungkol sa sino mang iba na makapangyarihan. Narinig ko ang tungkol sa isang chismis kanina, bagaman. Mukhang dito mismo sa Northampton ang headquarter ng Calamity. Baka may nakilala ka sa organisasyong iyon. Sino ang nakakaalam? Windsor has crushed the Calamity, but it could be that there are other hidden organizations in the city, ani Sean. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Thierry bago niya ipahayag, sige. At least alam namin kung saan magsisimulang maghanap sa lalaki. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, ibinaling ni Thierry ang kanyang tingin kay Zoe at sinabing, so, ikaw si Zoe Lopez. Oo, sagot ni Zoe. Hindi masama, sabi ni Thierry bago siya tumango at nagtanong, ang iyong asawa, si Levi Garrison, ay dating Diyos ng Digmaan, tama ba? Ang kasal ni Zoe kay Levi ang tanging dahilan kung bakit gusto siyang makilala ni Thierry. Tama iyan. Unfortunately, hindi na siya yon, ani Zoe. Tumawa si Thierry at sinabing, totoo iyon. Nakakalungkot dahil kung ganoon pa rin siya kalakas, we could have joined forces and reach a higher level together. Thierry, matigas ang ulo at ignorante ng punk na yan. Siya ay walang galang sa amin kahit na siya ay nakatali sa isang wheelchair. Lalo siyang magiging mayabang kung siya pa rin ang Diyos ng Digmaan, galit na singgal ni Cora. Ganyan kabastusan. Paano kung siya ang Diyos ng Digmaan? Magiging wala pa rin siya sa akin. Sigaw ni Thierry, na agad namang nagalit. Kahit na ang Diyos ng Digmaan noong panahong iyon ay walang iba kundi isang mahinang subordinate ng Great Family of Frostford. Ang mayroon lang siya ay medyo mas mataas na ranggo. Ang mga tinatawag na Gods of War na ito ay walang laban sa akin pagdating sa aktwal na kapangyarihan at lakas ng labanan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Cora ang lahat tungkol sa 3 buwang deadline.
Gusto kong makita kung ano ang naisip niya para magkaroon ng karapatang makita ang kanyang asawa at anak na babae. Kung nabigo siyang matugunan ang aking mga inaasahan, hindi ko hahayaang makasama siyang muli ng alinman sa inyo. Single ni Thierry. Nang marinig ang mga salita ni Thierry, nakahinga ng maluwag ang lahat sa pamilya Lopez. Patay na patay si Levi sa pagkakataong ito. Kahit si Enyo ay hindi siya mapoprotektahan. Well, maliban kung pinili niyang hindi na makita ang kanyang asawa at anak. Sige, balik muna tayo. Mananatili ako sa Northampton pansamantala at hindi ako aalis hanggat hindi ko nahahanap at nalaman ang lahat tungkol sa misteryosong lalaking iyon. Anunsyo ni Thierry. Iyan ay napakalaking karangalan. Maging ang libingan ng ating mga ninuno ay magniningning sa pagmamalaki. Bulalas ni Harry at ng iba pa. Sa sobrang saya nila halos lumuhad sila. Hindi nila akalain na ang isang kasing kapangyarihan ni Thierry ay mananatili sa kanilang lugar. Ang aming pamilya ay aakyat sa tuktok na may ito. Siya nga pala, Mr. Langston, magkakaroon ng party ang Northampton para mag-host ng mayayaman at makapangyarihan sa lalong madaling panahon. Ikinararangal namin kung makakasama ka. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1374. Tumanggo si Thierry at sumagot, "Sure, I'll be there." Iyan ay kamangha-mangha. Natuwa ang bawat miyembro ng pamilya Lopez. Naiintindihan iyon dahil ang reputasyon ni Thierry ay magdadala ng walang katapusang benepisyo sa pamilya Lopez. Makinig kayong lahat, tanggapin mo si Mr. Langston at ituring siya bilang aming pinarangalan na panauhin. Pagkatapos nito, pinasok ng pamilya Lopez si Thierry sa kanilang tirahan. Napakalaki ng welcoming party kaya nasangkot ang buong Northampton. Nalaman ng lahat na lumipat si Thierry at pansamantalang nakatira sa pamilya Lopez. Hindi nagtagal bago nakuha ng pamilya Lopez ang pamilyang itim na bisitahin si Thierry. Sa sandaling iyon, ang bawat nakababatang miyembro ng magkabilang pamilya ay nagtitipon sa labas. Sina Sean, Samuel, at Jenny ay magkasamang tumatambay noon. "Sean, galit ka ba kay Levi?" Tanong bigla ni Jenny. "I guess, nakakaasar talaga minsan ang existence niya," sagot ni Sean. Pinag-isipan niya ito, at walang anumang malaking salungatan sa pagitan nilang dalawa, ngunit medyo nakakainis si Levi. Ngumiti ng masama si Jenny at nagmungkahi, "Mayroon tayong bihirang pagkakataon dito. Paano kung paalisan natin siya minsan at para sa lahat?" "Anong ibig mong sabihin? Ang restraining order mula sa Great Family of Westford ay may bisa pa rin, tama ba? Sa ngayon, bawal bisitahin ni Levi sina Zoe at Forlivia, kaya bakit hindi tayo maglagay ng bitag para sa kanya? Pwede natin siyang imbitahan sa welcoming party, at hindi maiiwasang makita niya si Zoe doon. Siya ay hindi sinasadyang lumabag sa restraining order, hindi ba?" sabi ni Jenny. Ang mga mata ni Sean ay kumikinang habang nagkomento. Ang paglalabag sa kanya ng mga patakaran sa harap ni Thierry, makikita iyon bilang isang tahasang hamon laban kay Thierry. Siguradong malupit siyang parurusahan ni Thierry dahil dito. Iyan ay isang tunay na napakatalino na pamamaraan. "Sige, ipapadala ko kaagad ang aking mga tao upang gawin ito. Ipapa-attend natin si Levi sa party mamayang gabi." Tumawa din ng malakas si Melanie na nakatayo sa gilid. Napabulalas siya, "Great. Sa pagkakataong ito, kahit si Enyo ay hindi magkakaroon ng dahilan para protektahan siya." Napahamak si Levi. Napalingon sina Jenny at Logan at ngumisi. Siguradong sasalubungin ni Levi ang kanyang wakas sa pagkakataong ito. Ang party ngayong gabi ay mawawala sa kasaysayan. May chismis na gumastos sila ng malaki sa party. Magugulat at matutuwa si Levi na makatanggap ng invitation card, at hindi niya malalaman na ito ay isang lansihin. Makalipas ang ilang oras, talagang nagulat si Levi nang makitang inimbitahan siya. Pinag-isipan niya ito bago sinabing, "Sige, hulaan ko na pupunta ako sa party." Ang sagot niya ay ikinatuwa ni Sean at ng iba pa. Ang tanging inaalala nila ay baka tumanggi si Levi na magpakita. Tungkol naman sa iba pang miyembro ng pamilya Lopez at Black, wala silang alam tungkol dito. Bago pumunta sa party site, sinadya ni Sean si Judy at tinanong, "Ms. Langston, ano ang mangyayari kung hindi papansinin ni Levi ang mga alituntunin at pipilitin niyang pumunta sa kanyang asawa at anak na babae?"
Isang mabangis na liwanag ang lumabas sa mga mata ni Judy. Sumagot siya, dahil si Lolo mismo ang naglabas ng utos, sino man ang maglalakas loob na sumuwi dito ay makakatagpo ng hindi napapanahong kamatayan. Kung tungkol sa Great Family of Westford, ang mga salita ni Lolo ay batas at dapat sundin. Nang marinig ang mga salitang iyon, nakahinga ng maluwag si Sean at ang iba pa. Iyan ay magandang malaman. Ibig sabihin, tiyak na mamamatay si Levi kapag nakapasok na siya rito. Tumawa si Logan at sinabing, kunin natin ang lahat ng kanyang mga organo pagkatapos niyang mamatay. Grabe, nakakamangha ang kidney niya. Ang aking katawan ay naging mas malusog mula noong operasyon. Siyempre kinukuha natin ang mga organ niya. Sa totoo lang, I would want to have his kidney also, but I am terrified about surgery, nakangiting pagbabahagi ni Sean. Ngumisi sa amusement sina Jenny at Melanie na para bang nagtagumpay na ang kanilang plano. Mas maganda ang pakiramdam ko kapag iniisip ko lang ang tungkol sa pagkamatay niya. Ang party noong gabing iyon ay ginanap sa pinakamagandang lokasyon sa buong Northampton. Gumastos sila ng malaking halaga sa mga dekorasyon, at sa totoo lang, malapit na silang bunutin ang sahig at palitan ito ng ginto. Para silang tinatanggap ng isang emperador. Si Thierry at Judy ay nagpakita sa lugar ng party habang nilalayaw ng mga Lopez at Black na pamilya. Ang buong Northampton ay nasa sabik. Tumayo sila sa dalawang tuwid na linya at sabay na nag-cheer. Hindi nagtagal bago dumating sina Levi at North Skylord. Gustong malaman ni Levi kung anong pakana ang pinaglalaroan sa kanya. Bakit nila ako pinadalhan ng invitation card? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1375. Bukod doon, gusto ni Levi na makita kung kamusta na sina Zoe at Forlivia. Kahit may invitation card, dapat mahirap para kay Levi na makapasok sa party site. Gayunpaman, si Sean ay sadyang gumawa ng ilang mga pagsasaayos, kaya't si Levi ay madaling pumasok sa lugar. Nandito na si Levi. Oo, malapit nang magkatotoo ang aming hiling. Excited nang umiti si Sean at ang iba pa nang marinig nila ang pagpapakita ni Levi. Sa kabilang banda, nalaman din ni Levi ang pagkakakilanlan ng taong nagpadala ng invitation card. Nahulaan niya kaagad ang intensyon ng mga salarin. Kaya gusto nilang lokohin ang ibang tao para gawin ang kanilang maruming gawain. Tumawa si Levi. Sa tingin ba nila masisira ako ni Thierry? Police, ang lalaki ay maaaring maging 10 beses na mas matapang, at hindi pa rin siya magkakaroon ng lakas ng loob na sundan ako. Napakagago ng mga idiot na iyon. Samantala, ang mga miyembro ng Great Family of Westford ay tinatamasa ang paghanga ng lahat. Nagustuhan nila ang atensyon at nagtaka kung bakit hindi sila dumaan kanina. Nanghihinayang pa nga silang magpakita ng huli. Dapat nag-enjoy na lang tayo dito. Sa kabilang banda, tumaas ng husto ang kapangyarihan ng pamilya Lopez. Ang pamilya at mga individual na dating hinangaan ng pamilya Lopez ay bumaling at ngayon ay lubos na gumagalang sa pamilya Lopez. Ang pamilya Lopez ay umabot sa ibang antas. Natural, natuwa sina Thierry at Judy sa kinalabasan ng party. Si Thierry, gayunpaman, ay tumawa at sinabing, gaano kaganda kung ang binatang iyon ay magpapakita dito sa party. Bahagyang nagpout si Judy at itinuro, Lolo, hindi magpapakita ang mga makapangyarihang lalaki sa mga party. Hindi ba nila kadalasang mas gusto ang katahimikan kaysa pag-hangout sa maraming tao? Totoo iyon. I guess it's not possible for us to meet him here, then, sabi ni Thierry habang hinahaplos ang kanyang balbas. Mabilis na nagambag si Harry at nagmungkahi, Thierry, lahat ng makapangyarihang tao ng Northampton ay natipon dito ngayong gabi. Dapat nilang malaman ang halos lahat tungkol sa Northampton. Pwede natin silang tanungin tungkol sa lalaki. Okay, sagot ni Thierry habang tumatango. Pagkatapos noon, pinapunta ni Thierry si Judy para makisalamuha sa iba pang mga kabataan. Ang mahusay na pamilya ng Westford ay kailangang magtayo ng isang pundasyon doon, kaya't makabubuti kay Judy na makisalamuha sa kanila. Itinuring ng lahat si Judy na parang isang prinsesa habang sila ay nagtitipon at walang katapusang papuri sa kanya. Maraming lalaki ang nagpakita ng interes sa panliligaw sa kanya, ngunit wala sa kanila si Judy.
Kahit ang mga tagapagmana ng apat na mahusay na pamilya ay hindi nakuha ang kanyang atensyon. Sa sandaling iyon, isang tao lang ang nasa isip niya. Inis kanya ang paligid. Malamang, ngunit katutubo pa rin siyang umaasa na lalabas siya. Ms. Langston, ano ang hinahanap mo? Curious na tanong ng iba. Wala kang kinalaman iyan, naiinip na reklamo ni Judy. Biglang nagningning ang mga mata niya dahil may nakita siyang panandaliang figure. Kamukha niyan. Parang magkapareho. Iklik, iklik, iklik. Agad namang lumapit si Judy. Nakita niya si Levi, at sigurado siyang ang taong iyon ang nakilala niya kanina. Teka, yung tipong hindi lang kamukha ng taong nakilala natin kanina. Siya yung lalaking nakilala namin kanina. Oy, sabihin mo sa lolo ko na nakita ko ang lalaking nakilala natin kanina, malakas na utos ni Judy habang papalayo. Ang iba pang miyembro ng Great Family of Westford ay mabilis na nagbahagi ng balita kay Thierry. Ano, nagpakita talaga yung lalaki. Hindi ko nahahayaang mawala muli ang pagkakataong ito. Anunsyo ni Thierry nang tumayo siya at hiniling, hanapin mo siya. Huwag maglaan ng lakas tao at hanapin siya. Agad namang sumunod ang lahat sa pangunguna ni Thierry. Sinimulan nilang hanapin si Levi. Ang mga partygoers ay hindi maisip ito. Anong klaseng lalaki ang misteryosong lalaki? Paano niya na-excite si Thierry? Pinangunahan pa ni Thierry ang kanyang team ng personal para lang mahanap ang lalaki. Hindi na umusad ang partido pagkatapos noon. Abala ang lahat sa paghahanap sa misteryosong lalaki. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.